and subscribe. Kabanata 941 hanggang 950. Isang espada at dalawang itim na lotus. Si Yang Yiyo ay pumasok sa kailaliman ng Yaoqi Mountain at karaniwang umalis sa hangganan ng Zishanshu. Dumating siya sa hangganan ng Great Wilderness. Pumunta siya rito para magsanay ng magical sword technique. Nakakita siya ng 100 talampakang talon at nagsimulang magsanay ng Black Lotus Sword Technique. Matapos mahawakan ng Dragon Slaying Sword, tumayo siya sa malamig na pool sa ibaba ng talon. Ang nag-iisang magical sword technique ng Black Lotus Sword Technique ay lumitaw sa kanyang isipan, isang espada at isang itim na lotus. Ang operasyon at pagsasanay ng mahiwagang pamamaraan ng espada ay ang pag-synchronize ng totoong chi at kaluluwa, at ang intensyon ay gumanap. Kung mas malakas ang kaluluwa at totoong chi, mas magiging mas malakas ang kapangyarihan. Nang hindi pinalitan ng kabilang partido ang pera, biglang pumasok sa isip niya ang sword technique na ito. Hindi talaga ito naintindihan at pinag-aralan ni Yang Yiyo. Sa oras na iyon, ginawa niya ito ng napaka-mekanikal. Ngayon, na may mahinahong pag-iisip, nalaman niya na ang pamamaraan ng espada na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang pangalan ay isang espada at isang itim na lotus, ngunit ang tunay na diwa ay hindi ganito. Ang isang espada at isang itim na lotus ay simula pa lamang. Ito ang resulta ng pag-unawa at paghihinuhan ni Yang Yiyo matapos hawakan ang espada sa ilalim ng talon sa loob ng isang buwan. Sa kombinasyon ng totoong chi at kaluluwa sa espada, kasama ang kontrol ng isip, ang kapangyarihan sa espada ay magtitipon sa isang espada chi Black Lotus. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buwan ng pagsasaliksik at pag-unawa, nalaman ni Yang Yiyo na hanggat mayroon siyang malakas na kakayahang kontrolin ang isip, maaari siyang magtipon ng dalawang itim na lotus sa kanyang isipan kasabay ng paglabas ng espada. Ang teorya ay tama, ngunit ito ay ibang bagay na gawin ito. Sa madaling salita, mali ang pagkakaintindi niya noon. Nang labanan si Chen Buhuan noong araw na iyon, ang Black Lotus Sword Art, na lumabas mula sa dagat ng kamalayan ay nagpakita ng mahiwagang kasanayan sa espada ng isang galaw, isang espada, at isang itim na lotus. Sa katunayan, hindi ito ang kaso. Ang espadang ito ay maaaring mabago sa 2, 2 sa 4, 4 sa 8, 8 sa 16 sa ilalim ng kontrol ng isip. Ito. Maaaring palawigan ng walang hanggan. Gayunpaman, ang saligan ay hindi madaling palawigan at umunlad. Sa katunayan, ang bawat ebolusyon ay maramihang pagtaas ng 10-10 milyong beses. Pagkatapos ng lahat, dapat itong linangin, na hindi madali. Pero may pagkakataon. Naniniwala si Yang Yiyo na tiyak na mag-evolve ito habang bumubuti ang kanyang cultivation level. Bawat antas ng ebolusyon, ang kapangyarihan ng Black Lotus Sword Art ay doble o tataas pa ng ilang beses. Sa makatuwid, naniniwala na ngayon si Yang Yiyan na kumpleto na ang Black Lotus Sword Art, at kahit na isang napakataas na antas ng mahiwagang kasanayan sa espada, dahil sa teorya ay maaari itong patuloy na umunlad. Kung gaano karaming Black Lotus Sword Chi ang maaaring i-evolve, hindi ito maisip ni Yang Yiyan. Walang puwang kung walang paghahambing. Dahil mayroong Whirlwind Sword Skill na nakuha mula kay Chen Buhuan bilang sanggunian, ang kapangyarihan at grado ng Black Lotus Sword Art ay nagbago ng malaki sa mga mata ni Yang Yiyan. Sa teorya, ang Black Lotus Sword Art ay maaaring umunlad sa 10-10 milyong mga kasanayan sa espada. Hanggat maaari itong linangin, maaari itong mag-evolve at magsagawa ng 10-10 milyong paggalaw ng espada. Natukoy ng Ipoipo na ang nakuha ni Chen Buhuan ay hindi sapat, 3 kasanayan sa espada lamang. 3 kasanayan sa espada at 10-10 milyong kasanayan sa espada, na mas malakas at mas mahina, ay malinaw sa isang sulyap. Dahil dito, labis na na-curious si Yang Yiyan tungkol sa kung anong antas ng kayamanan ang itim na lotus na nakatago sa kailaliman ng dagat ng kamalayan. Hindi tamang sabihin na ito ay isang kayamanan, kung tutuusin, ito ay isang itim na buto ng lotus, ngunit ito ay hindi isang kayamanan, ito ay isang itim na buto ng lotus. Ito ay ang buto ng lotus ng Black Lotus, na nakuha sa lihim na lugar ng Changbai, at kilala bilang ang unang lotus sa sinaunang panahong mundo. Ang unang lotus sa prehistoric world ay nawala, ngunit ang Black Lotus Seed ay naiwan. Maaari itong ituring bilang isang alternatibong muling pagsilang, na naging Black Lotus Seed. Ngayon ito ay nakaugat sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiyan. Sa totoo lang, ang Black Lotus Seed ay nakaugat ng malalim sa kanyang dagat ng kamalayan, na talagang nagpapaalala kay Yang Yiyan. Bagamat tila tinutulungan siya ng Black Lotus Seed at binigyan siya ng Black Lotus Sword Art. Ngunit ito ay tiyak na dahil dito na si Yang Yiyan ay nag-aalala tungkol sa Black Lotus Seed. Ang makapagbigay ng Black Lotus Sword Art sa isang mahirap na sandali, ito. Malamang na ang Black Lotus Seed ay isang malay na katawan.
Kung talagang may kamalayan ang Black Lotus Seed, hindi alam kung ito ay mabuti o masama para kay Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nagnanais ng isang self-conscious na naninirahan sa kanilang katawan. Paano kung isang araw ang Black Lotus Seed ay lumaki sa kanyang dagat ng kamalayan at maging isang Black Lotus? Magkakaroon ba ng anumang matinding pagbabago sa oras na iyon? Hindi ito alam ni Yang Yian, at nag-aalala rin siya. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, walang paraan. Ilang beses siyang pumasok sa dagat ng kamalayan upang maramdaman ang mga buto ng itim na lotus, ngunit wala siyang nakita. Hindi niya moari kung ano ang mga buto ng itim na lotus. Gayunpaman, mula nang lumitaw ang Black Lotus Sword Art, natukoy ni Yang Yiu na ang mga buto ng itim na lotus ay hindi simple. Wala po. Paraan upang malaman ito. Huwag pansinin ito pansamantala. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagsasanay sa Black Lotus Sword Art. Kapag na-refine niya ang Black Lotus Sword Energy na maaaring ibahin sa dalawa, maaari siyang pumunta sa restricted area ng pamilya yan para hanapin ang kanyang ina. Matapos ang hindi mabilang na beses sa kanyang isip, 3 buwan na ang lumipas. Isang araw makalipas ang 3 buwan, hinawakan ni Yang Yiu ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, biglang idinilat ang kanyang mga mata, inilipat ang kanyang tunay na enerhiya at kaluluwa, at nilaslas ng espada. Buzz buzz buzz. Ang malakas na tunay na enerhiya ay natipon sa katawan ng espada, na gumagawa ng tunog ng espada. Pagkatapos ang lahat ng Dragon Slaying Swords ay kuminang ng maliwanag, at ang tunay na enerhiyang enerhiya ng pilak na liwanag ng katawan ng espada ay agad na naging itim. Isang itim na lotus ang lumitaw sa Dragon Slaying Sword, isang itim na lotus na nabuo ng kumpletong malakas na enerhiya. Sa susunod na sandali, ang itim na lotus ay lumipad sa malayong pader ng bundok. Boom! Sa nakakabinging tunog, sumabog ang bundok. Pagkatapos ay sumabog ang itim na lotus, at lumitaw ang 12 itim na lotus petals, muling sumabog. Boom boom boom. Ang 12 itim na lotus petals ay sumabog at kumalat, na sumabog na may sunod-sunod na malalaking ingay. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng Black Lotus Sword Skill ay ganap na naipakita. Ang malakas at nakakatakot na Black Lotus Sword Skill ay nasa 2 sword energy attack. Sa unang pagkakataon na nabuo ang itim na lotus, at pagkatapos ay umatake ito at nagpasabog ng malaking bato na 3 metro kwadrado sa dingding ng bundok. Pagkatapos sa pangalawang pagkakataon, pagkatapos na sumabog ang itim na lotus, hindi ito naglaho, ngunit naging 12 itim na lotus petals, at sa wakas ay kumalat ang pag-atake sa isang iglap. Ang pag-atake ng 12 itim na lotus petals ay maaaring kumalat hanggang sa isang hanay ng 12 metro. Siyempre, ito ang makokontrol ni Yang Yiu sa kanyang isip, at maaari rin itong makontrata sa loob ng 3 metro. Nang kumalat ang 12 itim na lotus petals, naging pulbos ang lahat ng damo at punong pinuntahan nila. Kaya't ang paglipat na ito ay lumabas, nagpasabog ng 3 metrong malaking bato, at sinira ang lahat ng damo at mga puno sa loob ng radius na 12 metro. Ang kapangyarihan ay walang hanggan. Ito ay mas malakas kaysa sa unang paggamit ni Yang Yiu laban kay Chen Buhuan. Ito ang tagumpay ng kanyang 3 buwang pangunawa. Ngunit, hindi masaya si Yang Yiu. Sa pagtingin sa walang katapusang kapangyarihan ng pag-atake, alam niyang nabigo siya. Sapagkat nang iwagayway ang espadang ito, lumitaw pa rin ang isang itim na lotus, hindi 2 itim na lotus na naging 2. Huminga siya ng malalim, hindi man lang pananghinaan ng loob, at muling nagsanay ng dambuhalang espada. Kung hindi gumana ang 1 beses, 2 beses siyang magsasanay. Kung ang 2 beses ay hindi gumana, siya ay magsasanay ng 3 beses, o kahit na hindi mabilang na beses, at siya ay magtatagumpay. Dahil alam niya na sa teorya, ang itim na lotus ay maaaring mag-evolve at patuloy na magbago. Iginiit niya na tama ang kanyang ideya, at tiyak na isasagawa niya ito. Higit pang pagsasanay, higit pang pagsasanay, higit pang pag-unawa, at palagi siyang magtatagumpay. Wala. Nagiging maayos kapag gumagawa ng anumang bagay, lalo na ang paraan ng pagsasanay. Ang lahat ay mahirap sa simula, at ito ay natatakot sa mga taong determinado. Isang espada, isang itim na lotus, ang isa ay nagiging 2. Boom boom boom. Ang isa nagiging 2. Bang bang bang. Sa sumunod na panahon, si Yang Yiu ay parang baliw, nakakalimutan ang oras, nakakalimutan ang lahat, at tanging ang Black Lotus Sword technique lang sa kanyang puso at mata. Siya, nag-practice ng paulit-ulit. Kapag naubos na ang tunay na chi sa kanyang katawan, magmumuni-muni siya para mapunan muli ang tunay na chi. Kapag kumpleto na ang tunay na chi, muli siyang babangon para magsanay ng diskarteng Black Lotus Sword. Sa ganitong paraan, lumipas ang 3 taon ng pagsasanay ng hindi nalalaman ang tagsibol at taglagas.
Sa loob ng 3 taon, sinira ni Yang Yian ang kapaligiran sa paligid ng buong talon mula 12 dosenang metro hanggang sa buong 30 milya. Sa panahong ito, mayroon siyang espiritu ng pakikipaglaban sa pagpatay sa mga Diyos at demonyo, na hindi napagtanto mismo ni Yang Yian. Nilinang niya ito ng mag-isa kapag nagsasanay ng Black Lotus Sword Technique. Dahil ang lugar na ito ay konektado sa Great Wilderness Territory at ang hangganan sa pagitan ng Zishanshu at ng Great Wilderness Territory, si Yang Yian ay nagsanay ng Black Lotus Sword Technique sa loob ng 3 taon, na umaakit ng maraming halimaw mula sa gilid ng Great Wilderness. Gayunpaman, isa-isa, silang lahat ay naging mga kaluluwa sa ilalim ng espada ni Yang Yian. Sa nakalipas na 3 taon, nagsanay siya ng mga espada nang walang pagod at hindi alam ang tagsibol at taglagas. Hindi banggitin ang mga halimaw, maging ang mga ibon ay nawala sa loob ng 100 milya. Noong una, ilang halimaw ang dumating dito pagkatapos marinig ang tunog, ngunit pagkatapos na patayin ni Yang Yian ang ilang malalakas na halimaw, wala nang halimaw na dumating para manggulo. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mga halimaw, hindi mga nagsasaka ng halimaw, at walang malaking problema ang lumitaw. Bagamat hindi pa rin nakakabisado ni Yang Yiu ang sword technique na gawing 2 black lot uses ang isang espada sa loob ng 3 taon, ang kanyang kahusayan sa swordplay ay umabot na sa larangan ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at espada, at ang kanyang mga natamo ay malaki. Mula sa unang pagkabalisa hanggang sa huling katahimikan, nagsanay si Yang Yiu sa loob ng 3 taon. Isang araw sa 4 taon, muling ibinato ni Yang Yiu ang kanyang espada. Boom! Boom boom boom! Matapos may waksi ang espada sa pagkakataong ito, gumuho ang isang bundok na 12 dosenang metro ang layo. At sa wakas ay inalis ni Yang Yiu ang espada at nagpakawala ng mahaba at masayang dagandong. Pagkatapos ng 3 taon ng pagsasanay ng Black Lotus Sword Art, sa wakas ay ginawa niya ang mahirap na unang hakbang. Sa pagkakataong ito, iniwagayway niya ang 2 itim na lotus na may isang espada. Kabanata 942 nawawala si Ama. 3 taon upang pinuhin ang isang espada, at ang espada ay nagulat sa mundo. Ito ang sariling pagsusuri ni Yang Yiu sa Black Lotus Sword Art. Noong nagsanay siya ng espada at itim na lotus noon, ang lugar ng pagkawasak ay 12 metro. Ngayon, matapos ang espada ay naging 2 itim na lotus, ang espada ay nasira ng buong 50 metro, at ang kapangyarihan ay tumaas ng higit sa doble. Sa wakas, matapos na maging 2 itim na lotus ang espada sa Black Lotus Sword Art at makuha ang sword technique ng sword at double Black Lotus, bumalik sa normal si Yang Yiu pagkatapos ng mahabang dagandong. Sa pagkalkula ng oras, napagtanto kong 3 taon na ang lumipas. Kinabahan ako agad. Ako ay nag-aalala tungkol sa kung ang aking ama ay aalis sa retreat. Pero kung iisipin, hindi naman dapat. Kung umalis sa retreat ang aking ama na si Yang Gaozhong, babalik sina Qiaofu at Wu Maxia upang ipaalam sa kanya. Matagal nang ipinaliwanag ito. Bilang karagdagan, lumipas ang 3 taon, at hindi ko alam kung may nangyari sa Yaoqi Mountain. Paano ang pagtatayo ng Yunmen? Matagumpay bang naayos ni Master Yang Wentian ang pagbuo ng teleportasyon? 3 taon na ang lumipas sa kanyang pagsasanay. Ito ay talagang isang walang hanggang paglilinang. Pagkatapos bumalik sa Yaoqi Mountain, nakita ni Yang Yiu ang mga pagbabago ng buong bundok mula sa malayo. May mga palasyo at atek sa ilang tuktok ng burol, na napakaganda sa mga ulap at ambon, tulad ng isang fairyland. Siya ay natuwa at lumipad kaagad patungo sa Yaoqi Mountain. Bang! Sa susunod na sandali, si Yang Yiu ay labis na masaya at malungkot. Parang biglang bumangga sa pader ang walang hugis na katawan, at ang katawan ay na-rebound ng malakas na puwersa at lumipad pa atros, at ang buong katawan ay parang tinusok ng mga karayom at kutsilyo. His array. Natagpuan ni Yang Yiu ang hininga ng array sa unang pagkakataon. Hinawakan lang niya ang array. Hayaan ang espiritual na kamalayan at tingnan. Wow! Ang buong Southern Restricted Area ay sakop ng array. Hindi man lang niya natapos na suriin ang kanyang 70,000 milya na espiritual na kamalayan, ngunit alam niya na dapat ay si Meng Changqing ang lumabas sa retreat at nakipagtulungan kay Yang Wentian para ayusin ang malaking derivative array. Sa madaling salita, nilinang na ni Meng Changqing ang kanyang paglilinang at kaharian sa PAR. Ngayon si Meng Changqing ay nasa larangan din ng distraction. Ang unang makapangyarihang tao sa larangan ng distraction ay lumitaw sa Yunmen. Sa pag-iisip nito, naging nasa sabik si Yang Yiu. Naramdaman ang invisible formation barrier sa kanyang harapan, gusto ni Yang Yiu na puntahan ito at makita ito ngayon, ngunit naharang siya ng barrier. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, ipinalibot ni Yang Yiu ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang mga kamao at gustong subukan ang kapangyarihan ng formation barrier. Siya agad itong hinampas ng star-picking hand. Bang!
Tinamaan ito ng star-picking hand, at ang formation barrier ay umikot sandali, nang walang anumang bitik. Pagkatapos ay sumambulat ang isang mainit na pilak na ilaw at bumaril kay Yang Yian sa isang iglap. Diyos ko! Bang! Nagulat si Yang Yian, ngunit nataman ng silver light at lumipad muli ang kanyang katawan pabalik. Sa isang malakas na putok, ang kanyang katawan ay nabasag ng 30 metro ang layo, na gumawa ng isang mapurol na tunog. Siya ay pinagpapawisan ng malamig sa kanyang puso. Kung hindi niya ipinatawag ang Sun and Moon Universe Armor sa isang iglap, nasusuka na siya ng dugo kung inatake siya ng isang formation. Ngayon ay sigurado na siya na talagang sina Meng Changqing at Yang Wentian ang nagsanib puwersa para mag-set up ng isang mountain protection formation na may parehong offensive at defensive na kakayahan. Sino ang lumabag sa aking Yunmen? Isang galit na dagandong ang dumating. Nakita ni Yang Yiyo na ito ay isang disipulong Yanzi na lumilipad mula sa malayo. Ito ang Sect Master. Nagulat ang alagad at nag-spell ng kamay. Naglabas siya ng formation token gamit ang kabilang kamay niya at ipinaliwanag iyon sa invisible formation barrier. Agad, lumitaw ang isang milky energy portal. Nakita ni Yang Yiyo ang disipulo na lumilipad at nagmamadaling lumapit sa kanya. Binati ni Disciple Yunfei ang Sect Master. Okay ka lang ba? Okay lang. Namula ang matandang mukha ni Yang. Siya ay inatake ng kanyang sariling formation barrier at nakitang gulo-gulo ng kanyang mga alagad. Nakaramdam talaga siya ng hiya. Pagkatapos bumangon, umubo siya at nagpanggap na kalmado, may problema ba ang Sect Master? Sa pag-uulat sa Sect Master, mayroon talagang ilang malalaking bagay na nangyayari sa ating Yun Sect. Sabi ng alagad na nagngangalang Yunfei. Nagulat si Yang Yiyo at nagtanong, ano ang nangyayari? Alam ni Yunfei na ang pinuno ng sekta na si Yang Yiyo ay nagpahayag ng kanyang pag-iisa 3 taon na ang nakakaraan. Hindi niya alam ang mga pangunahing kaganapan na nangyari sa Yun Sect sa nakalipas na 3 taon. Alam din niyang nagkamali siya, at nagmamadaling nagpaliwanag, huwag mo akong intindihin, pinuno ng sekta. Ang mga pangunahing kaganapan ay lahat ng magagandang bagay, hindi masamang bagay. Muling gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo at napangiti siya, you little bastard, explain it clearly. Basta hindi masama, ayos lang. Guro, hayaan mo akong ihatid ka. Masyadong malakas ang Yunmen Mountain Protection Formation natin. Narinig ko mula kay Elder Meng na kahit na pumunta rito ang isang taong nakarating na sa Great Perfection ng Avatar Realm, maaaring hindi niya masira ang formation barrier. Sa pamamagitan ng paraan, ang unang pangunahing kaganapan ay ang pagkumpleto ng malaking derivative formation na ito, na sumasaklaw sa 100,000 milya, at masasabing nakabalot sa buong Southern Restricted Area. Sa hinaharap, ang ating mga disipulong Yunmen ay magkakaroon ng mas maraming lugar na lilipatan. Ang pangalawang bagay ay ang mahiwagang kapangyarihan ni Elder Meng ay naging perpekto. Matapos makalabas sa pag-iisa kalahating taon na ang nakalipas, naabot niya ang maagang yugto ng spiritual realm. Ang pangatlong bagay ay sa nakalipas na 3 taon, ilang mistresses ang nakamit din ng Nascent Soul, at ang kapatid na si Protector Lu ay nakamit ang out-of-body realm. Mahigit sa 100 alagad ng Yunmen ang nakamit ang Nascent Soul. Ang kabuuang lakas ng ating Yunmen ay tumaas ng husto. Pang-apat, ang teleportation formation ay inayos ni Senior Yang Wentian at nasubak na, at maaaring humantong sa lahat ng bahagi ng Mountain and Sea Realm. Ikalima, ang pagtatayo ng Cloud Gate ay karaniwang natapos na. Habang nag-uusap ang dalawa, pagkatapos ma-activate ang formation token ni Yunfei, sa wakas ay naglakad na si Yang Yian sa sarili niyang teritoryo. Nakaramdam siya ng matinding panlulumo. Parang lagi siyang nakaka-encounter ng mga bagay na magpapatalikod sa kanya. Dati, madalas siyang pinipigilan ng mga security guard sa Yunqi Building, pero ngayon ay hinaharangan na siya ng formation. Pero good mood pa rin siya. Ang 5 bagay na sinabi ni Yunfei ay talagang malaking bagay para kay Yunmen sa ngayon. Sa partikular, ang pagbuo ng teleportasyon na kanyang pinahahalagahan ay hindi lamang magiging retreat para sa mga bagong disipulong Yunmen sa hinaharap, kundi isang mapagkukunan din ng kita para sa Yunmen. Ang Southern Restricted Area ay orihinal na ang teleportation formation ng sinaunang Adventure King. Masasabing ilang teritoryo ng Shanghai Realm at ilang kontinente ng Dashan Territory ang kailangang dumaan sa teleportation formation ng Southern Restricted Area para makarating sa Zishanshu. Ito ay tulad ng prinsipyo ng pagbuo ng isang high-speed na tren. Ang sinumang gustong gumamit ng teleportation formation ay kailangang magbigay ng tiyak na dami ng mga Spirit Stone, kung hindi, walang paraan. Maaari itong isipin na sa kanyang plano sa hinaharap, isang lungsod na kabilang sa Yunmen ay itatayo sa paligid ng teleportation formation. Sa oras na iyon, sa pagkakaroon ng teleportation formation, ang paglilinang ng mga disipulo ng Yunmen ay hindi magkukulang sa mga mapagkukunan ng espiritong bato. Sobrang excited na ako sa naiisip ko pa lang.
Pagbalik niya, nalaman niyang ang cultivation ni Meng Changqing ay umabot na sa level ng distraction. Siya at si Yang Wentian ay katatapos lang mag-set up ng formation sa loob ng 3 araw. Ang isang malaking derivative formation ay hindi maaaring i-set up ng magdamag, at silang dalawa ay gumugol ng kalahating taon upang makumplito ito. Tungkol naman sa pagbuo ng teleportasyon, mas tumagal si Yang Wentian at natapos din ito noong nakaraang buwan. Ipinahayag ni Yang Yiyu ang kanyang pasasalamat sa kanyang master na si Yang Wentian at binati si Meng Changqing sa kanyang tagumpay. Ang buong Yunmen ay puno ng sigla, lahat ay nagsasanay, at mas maraming tao ang nagkaroon ng mga tagumpay. Pagkatapos, ibinigay ni Yang Wentian ang Formation Eye at ang spell ng malaking derivative formation kay Yang Yiyu. Ang object para kontrolin ang Formation Eye ay isang pinong Formation Eye magic weapon, na maaaring dalhin kasama mo at hindi makakaapekto sa operasyon ng formation. Ang mga disipulo ng Yunmen ay nagpino ng kaukulang mga formation token kapag pumapasok at umalis, at hindi sila naapektuhan. Dahil dito, napabuntong hininga si Yang Yiyu na karapat-dapat siyang maging Master of Formations. Siyempre, ang teleportation formation ay ibinigay din kay Yang Yiyu. Itinuring itong natapos noon. Sa sumunod na mga araw, sinamahan ni Yang Yiyu ang kanyang asawa at mga anak, naghihintay sa kanyang ama na lumabas sa retreat, at pagkatapos ay handa na siyang pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Yan. Gayunpaman, sa ikatlong araw, si Yang Wentian ay babalik sa pamilya Yang, at bilang apprentice ni Yang Wentian, dapat pumunta si Yang Gaozhong upang makita ang kanyang amo. Kaya pumunta si Yang Yiyu sa retreat place ng kanyang ama at naghanda para tingnan. Anyway, wala naman sa retreat ang tatay niya kaya matawagan siya. Sinabi ni Yang Wentian, sasama ako sa iyo. Nagkaroon lang ako ng ilang formation experience na ibibigay sa kanya. Bilang isang master, tila hindi nararapat na puntahan ng kanyang apprentice, ngunit si Yang Wentian, na napakaprangka, ay wala itong mga walang kwentang bagay. Sumunod din si Meng Changqing, at silang tatlo ay sabay na pumunta sa retreat place ni Yang Gaozhong. Hello, sir. Sina Qiaofo at Wu Moxia, na nagbabantay sa labas ng retreat room ng kanyang ama sa utos ni Yang Yiyu, ay lumabas upang batiin siya. No need to be polite, nakalabas na ba ang tatay ko sa retreat? Tanong ni Yang Yiyu. Umiling si Qiaofo, ang master ay nag-iisa 3 taon na ang nakakaraan at hindi pa lumalabas hanggang ngayon. Oh, okay lang, pwede na kayong umalis ni Wu Moxia, pinaghirapan nyo. Dahil sa mga salita ni Yang Yiyu, sinabi rin ni Qiaofo at Wu Moxia na hindi sila nang ahas. Pagkatapos nito, humakbang si Yang Yiyu at sumigaw sa retreat room, tatay, aalis na ang master, pwede ka bang lumabas para makita siya? Sigaw niya pero walang gumagalaw. Sa hindi maipaliwanag na paraan, sumikip ang puso ni Yang Yiyu, at sumigaw siya ng 3 beses na sunod-sunod, ngunit hindi pa rin nakatanggap ng tugon mula sa kanyang ama na si Yang Gaozhong. Sa sandaling ito, may masamang premonition si Yang Yiyu sa kanyang puso. Natatakot siyang makatakas ang kanyang ama at mag-isang pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Yan para iligtas ang kanyang ina, o hanapin siya. Sa pag-iisip nito, wala na siyang pakialam at itinulak ang pinto gamit ang isang kamay. Matapos mabuksan ang pinto, isang maliit na lihim na silid ang lumitaw sa paningin, ngunit ang mukha ni Yang Yiyu ay nagbago ng gusto, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Wala na ang kanyang ama, at halatang mag-isa siyang pumunta sa pamilya Yan. Kabanata 943 Pagpatay sa pamilya Yan. Ang espasyo na 50 o 60 metro kwadrado lamang ay ganap na walang laman, at walang bakas ng kanyang ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyu. Qiaofo. Sigaw ni Yang Yiyu na may pagtatampo na mukha. Nagmamadaling pumasok sina Qiaofo at Wu Moxia at nakitang walang bakas ni Yang Gaozhong sa retreat room. Ito. Pareho silang natigilan. Nagbabantay sila sa labas ng retreat room at hindi pa nila nakitang lumabas si Yang Gaozhong. Ngayon wala na siya. Nagbago ang mga mukha ni Qiaofo at Wu Moxia, at pareho silang lumuhad at nagsabi, Sir, mangyaring maging matalino. Mula nang mag-isa ang master 3 taon na ang nakalilipas, hindi na kami umalis kahit sandali, at hindi pa namin nakitang lumabas ang master. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Yang Wentian, huwag mo silang sisihin, Yun boy. Ang iyong ama, na bastard, ay hindi mas masama kaysa sa akin sa pag-aaral ng sining ng pagbuo. Mas maganda siya sa akin. Sa tingin ko, direktang binuksan niya ang isang teleportation formation sa seclusion room at umalis. Nakaramdam ng pait si Yang Yian sa kanyang puso. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mag-isang pumunta ang kanyang ama sa pamilya Yan. Ngayon ay nagkatotoo ang kanyang pag-aalala. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabi kina Qiaofo at Wu Moxia, hindi ko kayo sinisisi, bumaba ka. Nakahinga ng maluwag sina Qiaofo at Wu Moxia, tumayo at umalis.
Sa sandaling ito, nakakita si Meng Changqing ng pattern na pininturahan ng kamay sa isang sulok ng sikretong silid, at pagkatapos ay huminga at sinabing, "Guro, natatakot ang iyong ama na nasanay ka na sa pagbuo ng dugo." Pagbuo ng dugo. Naguguluhan si Yang Yiyan. Bagamat naiintindihan din niya ang sining ng pagbuo, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ng pagbuo ng dugo. Hayaan mo akong makita, lumapit si Yang Wentian para tingnan ang isang komplikadong pattern sa dingding na halatang may dugo sa kanyang daliri na may tame-time na tono, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang sabihin sa malalim na boses, "Itong brat, mamamatay na siya." Nakikinig sa mabibigat na salita ng dalawang formation master, nagalit si Yang Yiyo at muling nagtanong, "Guro, ano ang pagbuo ng dugo?" Ang pagbuo ng dugo ay isang malakas at matinding porma sayon sa paraan ng pagbuo. Ginagamit nito ang sarili bilang pagan ng pagbuo. Ang mga tao ay ang pagbuo, at ang pagbuo ay mga tao din. Ang kapangyarihan ng pagbuo na ito ay nagmumula sa dugo ng caster. Linangin hanggang sa Mahayana, ang isang patak ng dugo ay maaaring gumawa ng isang porma sayon, at ang kapangyarihan ay walang katapusan. Gayunpaman, sa paraan ng pagbuo, napakakaunting mga tao ang maaaring linangin ang pagbuo ng dugo sa Mahayana. Masyadong walang ingat ang tatay mo. Malamang na nilinang niya ang pagbuo ng dugo nang hindi namin nalalaman at pumunta sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya yan. Paano malilinang ang pagbuo ng dugo sa Mahayana sa loob ng 3 taon? Si Yang Wentian ay may isang disipulo lamang, si Yang Gaozhong. Sa oras na ito, hindi gaanong nag-aalala siya kaysa kay Yang Yiyo. "Guro, ano ang mangyayari kung ang pagbuo ng dugo ay hindi maaaring linangin sa Mahayana?" Tanong ni Yang Yiyo na may tumitibok na puso. Kung hindi ka makapag-cultivate sa yugto ng Mahayana, ang huling resulta ay pagkaubos ng dugo at kamatayan. Napabuntong hininga si Yang Wentian. Napakapangit ng mukha ni Yang Yiyo at sinabing, "Guro, masasabi mo ba kung gaano katagal na wala ang aking ama?" Oo, titingnan ko. Kung umalis siya hindi pa nagtagal, maaari tayong pumunta upang iligtas siya." Nagising si Yang Wentian. Tapos pumikit siya at may binulong. Pagkalipas ng 2 minuto, iminulat ni Yang Wentian ang kanyang mga mata at sinabing, 3 araw na ang nakalipas, 3 araw na ang nakalipas, nangyari na ang araw na naging matagumpay ang Great Derivative Formation. Kung natapos ang Great Derivative Formation isang araw ng mas maaga, hindi siya makakalabas. Nako! Bilasan mo, punta tayo sa bahay niyan at sana nasa oras pa. Kung tutusin, kailangan ng oras para sumugod sa bahay niyan. Nagmamadaling sabi ni Yang Wentian. Tumanggaw si Yang Yiyo at tumingin kay Yang Wentian ng may pasasalamat. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita, ngunit natagpuan niya si Zhao Nan, ang pangunahing asawa, at ibinigay sa kanya ang teleportation formation at ang formation ay ng Great Derivative Formation. Pagkatapos ng maikling paliwanag, umalis siya kasama sina Meng Changqing at Yang Wentian at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Yan. Hindi siya nagdala ng iba, dahil alam ni Yang Yiyan na ang pamilya Yan ay may 2 Panginoon sa spiritual realm. Napakaraming mga Panginoon kaya't walang silbi ang pagpunta. Siya, Meng Changqing, at Yang Wentian ay dapat sapat na. Matapos makapasok sa kailaliman ng lungga ng bandido, huminto si Yang Wentian at sinabing, "Hintayin kong i-activate ko ang teleportation array. Diretso kami sa bawal na lupain ng pamilya Yan. Ang tatay mo ay hinarang din ng pamilya Yan sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan. Sayang ang oras kung direktang pumasok." Pagkatapos nito, pinigan ni Yang Wentian ang 3 patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri, iwinagayway ang kanyang mga kamay sa hangin, umawit ng isang bagay, at nag-spell gamit ang kanyang mga kamay, at biglang bumuo ng portal sa hugis ng Chinese character na Pin. "Sige, pasok na tayo. Buti na lang at nag-iwan tayo ng marka sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan noong nakaraan, kung hindi, hindi natin magagamit ang teleportation array." Nagsalita si Yang Wentian na may mabigat na hininga. Kinailangan siya ng maraming enerhiya upang makabuo ng isang maliit na hanay ng teleportasyon sa kalawakan mula sa manipis na hangin. Sunod-sunod na humakbang silang 3 sa teleportation array. The next moment, nung sumulpot silang 3 dito, nasa kanyan na sila. Narinig agad ni Yang Yiyo ang tunog ng sigawan at pagpatay. Bigla siyang tumingala at nakita niya ang isang bundok na kasing taas ng mga ulap sa gitna ng kanyan daan-daang metro ang layo. Ang buong bundok ay parang walang bahid ng berde, ito ay hubad, parang isang patpat na nahulog mula sa langit at nakapasok sa kailaliman ng lupa. Sa paanan ng pulang itim na bundok na ito ay mayroong isang malaking kuweba na hugis bungo, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na ang isang bungo mula sa kailaliman ay bamuka ang bibig nito upang lumunin ang mga tao. Nahulaan ni Yang Yiyo na ang kuweba ng bungo ay dapat na ipinagbabawal. Lugar ng pamilya Yan. 100 metro ang layo mula sa kuweba ng bungo, kumikinang ang dugo.
Sa isang sulyap, mayroong 40 o 50 master na nakapalibot sa isang bilog, na may dugo sa gitna, at lahat ay kinubkob ang dugo. Dahil sa malakas na dugo, imposibleng makita kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit nahulaan na ni Yang Yiyo na ang dugo ay malamang na ang kanyang ama na si Yang Gaozhong. Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni Yang Yiyo. Sa isang sulyap, 6 sa kanila ay aktwal na nasa great perfection ng out-of-body realm, ang iba ay 10 sa huling out-of-body realm, 15 sa gitnang out-of-body realm, at ang iba ay pawang mga cultivator sa unang bahagi ng out-of-body realm. Ang mga bangkay ay nakahandusay sa lahat ng direksyon, at ang dagwang amoy ay napakamasangsang. Malinaw na ang eksena ay dumaan sa isang lubhang kalunos-lunos na labanan. Umuungol. Nagpakawala si Yang Yiyo ng mahabang dagandong, at wala nang pakialam sa kahit ano. Sumugod siya pasulong dala ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay. Dahil sinabi ni Master Yang Wentian na ang kanyang ama ay nagsanay ng pagbuo ng dugo, kung gayon ang ilaw ng dugo na kinubkob sa gitna ng mga miyembro ng pamilyang yan na ito ay walang alinlangan ang kanyang ama na si Yang Gaozhong. Nagbago ang mga mukha ni Yang Wentian at Meng Changqing. Pagkatapos tumingin sa isa't isa, sinundan nila si Yang Yiyo sa kaliwat kanan at sumugod pasulong. Yang Wentian, dumating ka sa tamang oras. Ngayon, papatayin kita. Nang makitang 2 beses na pumasok ang mabuting apprentice na tinuruan mo sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya ko yan at pinatay ang daan-daang anak ng pamilya ko yan, aayusin ko ang account na ito sa iyo ngayon. Nang sumugod silang tatlo, isang napakalamig na boses ang tumunog. Lumitaw sa paningin sina Yan Jishan at Yan Zhongqing. Sa sandaling ito, sila ay magulo at mukhang medyo nahihiya. Ngumuso si Meng Changqing at sinabi kay Yang Yiyo, Guru, iligtas mo ang iyong ama. Nasa dugo siya. Ito ay ang pagsunog ng pagbuo ng dugo. Magiging huli na ang lahat para bumalik mamaya. Ipaubaya sa amin ang 2 matandang ito. Nagmadali si Meng Changqing. Kay Yan Zhongqing kaagad. Siya ngayon ay nasa maagang yugto ng spiritual dispersion realm. Bagamat naabot na niya ang spiritual dispersion realm, hindi siya natatakot kay Yan Zhongqing na may tungkulin sa pagbuo. Gayunpaman, sinabi ni Yang Wentian kay Yan Jishan sa malalim na boses, Yan Jishan, kung may problema ang aking alagad, dudurugin kita hanggang sa abo. Maghanda para mamatay. Hahaha, Yang Wentian, nakatadhana kang madismaya ngayon. Ang bobo mong disipulo ay nagpractice talaga ng blood array. Bagamat sinunog niya ang kanyang asensya ng dugo upang piliting pagbutihin ang kanyang paglilinang sa antas ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu at pinatay ang maraming mga disipulo ng aking pamilyang yan, hindi siya maaaring magkaroon ng madaling buhay. Ang araw na ito ay nakatakdang maging araw kung kailan lilipad ang kaluluwa ni Yang Gaozhong, Yan Jishan. Ngumiti ng masama at nakipag-away kay Yan Jishan sa isang iglap. 4 na masters ng Spirit Separation Realm ang naglaban. At biglang nagbago ang sitwasyon. Direktang sumugod si Yang Yiyan sa ilaw ng dugo. Nang makalapit siya, kitang-kita niya na may figure nga sa dugong ilaw. Bagamat hindi niya malinaw na nakikita ang kanyang hitsura, naramdaman niya mula sa kanyang hininga na iyon ang kanyang ama na si Yang Gaozhong. At 40 o 50 mga master ng pamilya yan na nasa labas ng katawan na kaharian ay bumuo ng isang bilog at binastos ang kanyang ama. Tila ito ay isang malakas na hanay na pumipigil sa kanyang ama sa liwanag ng dugo ng buong lakas. Sa pakikinig sa mga salita ni Yan Jishan, talagang pilit na itinaas ng aking ama ang kanyang paglilinang sa antas ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Hindi nakapagtataka na napakaraming miyembro ng pamilyang yan ang namatay, at hindi nakakagulat na 12 ng mga Panginoon ng pamilyang yan ang hindi pa nagawang ibagsak ang aking ama hanggang ngayon. Lumalabas na pilit niyang itinaas ang kanyang kultibasyon sa kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, kasama ang mga natamo ng kanyang ama sa mga pormasayon na mas mahusay kaysa sa kanyang ama, at ito ay isang pagbuo ng dugo, bihira para sa kanya na magpatuloy hanggang ngayon. Gayunpaman, dahil din dito ang puso ni Yang Yiyan ay kumirot. Alam niyang gustong pumasok ng kanyang ama sa bawal na lugar ng pamilya yan sa kabayaran ng kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad ay maraming Panginoon sa pamilya yan at matagal na silang hinarang. Matapos isipin ito, galit na galit si Yang Yiyan kaya lumabas ang dugo sa kanyang lalamunan. Pilit siyang pinigilan. Noong mahigit 20 metro na ang layo niya, gumamit siya ng espada para salakayin ang 40 o 50 monghe ng pamilya yan na pinipigilan ang kanyang ama ng mga pormasayon. Isang espada at isang itim na lotus, ang isa ay nagiging 2, mamatay. Ang malakas na enerhiya ng espada ay nagpadilim sa mundo. Gamit ang isang espada, 2 itim na lotus ang lumitaw at dumiretso sa 40 o 50 masters ng pamilya yan. Mahigit 20 metro ang layo, sinabi ng isa sa mga miyembro ng pamilyang yan, ikalawang kapatid, pangatlong kapatid, pumunta at harapin ang batang iyon. Ang iba sa inyo ay patuloy na ginagamit ang pormasayon para ubusin si Yang Gaozhong.
Kabanata 944, ang presyo ng backlash ng pagbuo ng dugo. Alam ni Yang Yian na ubusin ng 12 dosenang tao sa pamilya yan ang kanyang ama. Hindi nila magawang ibagsak ang kanyang ama na sapilitang pumasok sa kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu sa isa o dalawang galaw. Kung magkakaisa silang sugpuin siya gamit ang kanilang mga numero, natural na mauubos nito ang lakas ng kanyang ama sa paglipas ng panahon. Ito rin ang pinakakinabahala ni Yang Yian. Gamit ang isang espada, nakita ni Yang Yian ang dalawang master ng out-of-body realm na paparating upang pigilan siya, at ninisyon niya ang kanyang puso. Hindi siya natatakot sa out-of-body realm noon, ngunit ngayon. Nilinang niya ang Black Lotus Sword Technique, na tiyak na magbibigay ng malaking sorpresa sa kabilang partido. Gamit ang isang espada, dalawang diskarte sa Black Lotus Sword ang nag-evolve, at napunta sa pamilya yan. Ang dalawang master ng out-of-body realm ng pamilya yan ay agad na lumitaw sa harap ng dalawang itim na lotus, isa para sa bawat isa, at itinaas ang kanilang mga espada upang tumaga sa mga itim na lotus. Sa kanilang mga mata, si Yang Yian ay isang magsasaka lamang sa huli na out-of-body realm, at hindi siya may kukumpara sa dalawang master ng out-of-body realm. Siyempre, hindi nila alam na ito ay isang mahiwagang pamamaraan ng espada, kung hindi, hindi nila mamaliitin ang kalaban. Boom boom! Sa wakas ay inatake ng dalawang lalaki mula sa pamilya yan ang enerhiya ng Black Lotus Sword ni Yang Yiu. Pagkatapos ay may dalawang dagandong. Ngunit ninisyon ni Yang Yiu sa kanyang puso, pagsabog. Maliwanag at madilim ang kapangyarihan ng Black Lotus Sword Technique. Mula sa unang espada hanggang sa dalawang itim na lotus, hanggang sa itim na lotus na tinadtad at sumasabog, bigla itong sisabog ng may malakas na puwersa. Ang pag-ataking ito ay sapat na upang makayanan ng kalaban. Ito ay maliwanag. Matapos sumabog ang itim na lotus, ang bawat itim na lotus ay sumabog sa 12 itim na lotus petals. Ang bawat itim na lotus ay maaaring mag-radiate ng isang hanay ng 12 metro. Ang dalawang itim na lotus ay nagdagdag ng hanggang 24 na itim na lotus petals. Ang maximum na saklaw ng power spread ay maaaring umabot sa 50 metro. Ito ay madilim, mula sa maliwanag hanggang sa madilim. Tingnan natin kung paano ka mamatay. Ngumisi si Yang Yiu sa kanyang puso. Ang resulta ng kanyang 3 taon ng masipag na pagsasanay, ang sword skill ng Black Lotus, ay hindi ganoon ka-simple. Bang bang! Ang dalawang itim na lotus ay tinadtad at pinasabog ng dalawang lalaki, na gumawa ng mapurol na tunog. Ang dalawang yan family masters, na orihinal na may mapang asar na mga ngiti sa kanilang mga mukha, ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon matapos putulin ang itim na lotus ni Yang Yiu. Mabilis nilang na-activate ang kanilang panloob na chi para sa depensa, dahil nalaman nila na pagkatapos putulin ang itim na lotus ni Yang Yiu, biglang sumambulat ang itim na lotus na may malakas at walang katulad na kapangyarihan. Ang kahihinatnan ng pagmamaliit sa kaaway ay ang magdusa ng mga pagkalugi. Ang dalawang Panginoon ng pamilyang yan na naabot ang mahusay na kasakdalan ng out-of-body state ay nagsisigawan. Tinamaan sila ng malakas na puwersa ng itim na lotus. Biglang naging magulo ang chi sa kanilang mga katawan at bumulwak ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang isang suntok na ito ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanilang dalawa. Kung dito ito magtatapos, ayos lang, ngunit nalaman nilang dalawa na simula pa lang ito. Pagkatapos nilang dalawa ay putulin ang itim na lotus, sila ay malubhang nasugatan ng malakas na puwersa na nakapaloob sa itim na lotus, at pagkatapos ay natakot sila nang makitang ang tinadtad na itim na lotus ay hindi naglaho tulad ng mga ordinaryong magic spell. Sa kanilang mga mata, ang itim na lotus na ibinuga ng espada ni Yang Yiu ay isang ordinaryong spell, na kayang gawin ng maraming tao basta't may magic weapon sila sa kanilang mga kamay. Dahil lahat ng espiritual na kayamanan at mahiwagang instrumento ay may mga katangian. Ang ilan ay tubig at apoy, ang ilan ay naglalaman ng mga kaluluwa ng mga demonyong hayop, at iba pa. Ang espada ni Yang Yian ay nagpalabas ng dalawang itim na lotus, na siyang mga katangian ng espiritual na kayamanan sa mata ng dalawang master ng out-of-body realm ng pamilya yan, ngunit may mas makapangyarihang katangian. Ngunit pagkatapos na masugatan ng husto ng itim na lotus, alam ng dalawa na sila ay mali. Bilang resulta, huli na para mag-react, sila ay labis na natakot, naghihintay na makita ang sumasabog na itim na lotus ay hindi nawala, ngunit naging mga piraso ng itim na lotus petals, na sumabog sa napakabilis na bilis sa isang iglap, tulad ng isang volley ng mga arrow. At ang lugar ng pagkalat ay talagang hindi maliit. Puff puff puff. Isang sunod-sunod na tunog ng itim na lotus petals na tumutusok sa depensa ng katawan. Ang dalawang Panginoon ng pamilyang yan na pinangalan ng out-of-body realm ay bumagsak sa lupa sa hiyawan, dilat ang kanilang mga mata, at mukhang hindi na nila ipipikit ang kanilang mga mata.
Hindi nila naintindihan hanggang sa mamatay sila, bakit ang itim na lotus ay halatang tinadtad at pinasabog nila, ngunit ito ay naging mga lumang talulot at maaaring umatake. Mas maraming tao ang naghiyawan nang marinig ang kapangyarihan sa isang iglap. Matapos sumabog ang 24 na itim na lotus petals, sa ilalim ng malay na kontrol ni Yang Yiyo, lahat sila ay lumipad patungo sa mas maraming miyembro ng pamilya Yan. Halos 50 Yan family cultivator na kumukubkob sa kanyang ama na si Yang Gaozhong ay natangay ng itim na lotus petals. Wala silang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili at sunod-sunod silang tinamaan. Walang inaasahan na ang 2 Yan family masters na nakarating sa great perfection of the out-of-body realm ay hindi makakayanan ang pag-atake ni Yang Yiyo, at walang inaasahan na ang 2 master ay papatayin ni Yang Yiyo sa isang iglap. Ang mas naging perverted ay ang itim na lotus na malinaw na sumabog ay magiging isang bulaklak tulad ng isang volley ng mga arrow. Ang mga talulot ng itim na lotus ay dumating upang salakayin ang mga tao. Sa kasong ito, karamihan sa 12 ng mga miyembro ng pamilyang Yan na nakatuon sa pagbuo ng isang pormasayon upang harapin si Yang Gaozhong ay tinamaan. Sa gitna ng sunod-sunod na hiyawan, sunod-sunod na miyembro ng pamilyang Yan ang nahulog sa balang dugo. Ang itim na lotus ay hindi ginawang ordinaryong mga arrow, ngunit ang malakas na enerhiya ng espada ng Black Lotus Sword Technique. Kung walang pagtatanggol, mahirap para sa sinuman na lumaban. Mula noong gumawa si Yang Yiyan ng hakbang upang patayin ang 2 itim na lotus gamit ang isang espada hanggang sa pumutok ang mga talulot, sa wala pang 3 paghinga, bilang karagdagan sa 2 Panginoon ng pamilyang Yan na lumaban sa simula ay nahulog, isang malaking alon ng mga itim na lotus petals ang tinangay ang 12 ng miyembro ng pamilyang Yan na malapit sa paligid. Pagkatapos ang kapangyarihan ng espadang ito ay lumawak hanggang sa tugatog nito, at 30 tao ang inatake ng mga itim na lotus petals. Kabilang sa mga ito, ang mga cultivator ng pamilya Yan sa maaga at gitnang yugto ng out-of-body realm ay isa-isang namatay, at ang natitirang 7 o 8 ay nasugatan, na lahat ay nasa gitna at huling yugto ng out-of-body realm. Para naman sa 4 na Yan family cultivator na nakarating sa great perfection of the out-of-body realm, sila ay mataas sa cultivation kung tutuusin, at nilalabanan nila ang pag-atake ng Black Lotus petals nang hindi nasugatan, ngunit sila ay natigilan din. Walang inaasahan na ang isang cultivator sa huling yugto ng out-of-body realm sa kanilang mga mata ay magkakaroon ng ganoong lakas. Habang ang pamilya Yan ay labis na nabigla, si Yang Yiyo ay hindi idle. Lumakad siya pasulong, ginamit ang kidlat na hakbang ng close to the world technique, nagbagong anyo sa isang makamulto na after image, at sumugod sa mga miyembro ng pamilyang Yan na nasugatan ngunit hindi namatay at nasa estado ng gulat. Puff puff puff. Kapag nahulog ang espada, nahulog ang isang ulo sa lupa, o nahulog ang isang tao sa lupa. Sa isang iglap, isa-isang pinatay ang lahat ng nasugatang miyembro ng pamilyang Yan. Hanggang noon, isa sa mga pinuno ng pamilyang Yan ang nag-react at sumigaw, umalis. Nakinig din si Yang Yiyo, ang dulo ng dragon slaying sword sa kanyang kamay ay tumulo ng dugo sa lupa, at hinarap niya ang natitirang mga miyembro ng pamilyang Yan na umatras ng 12 ng metro sa isang iglap. Sa isang alon ng labanan, mahigit 30 sa 40 o 50 monghe ng pamilya Yan ang halos napatay. Ngayon ay mayroon na lamang 4 na magagandang perfection ng out-of-body realm, 9 na late out-of-body realm, 13 tao. Ang alon din ng labanan na ito ang nagpalaya sa mga umaatris na taong ito sa kanilang pagsupil sa liwanag ng dugo o sa kanilang ama na si Yang Gaozhong. Sa oras na ito, si Yang Yiyo ay 5 metro ang layo mula sa ilaw ng dugo, na ang kalahati ng kanyang puting buhok ay pula ng dugo. Ang 13 tao ng pamilya Yan ay umatras ng 30 metro, bawat isa sa kanila ay natakot. Nilingan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo upang tingnan kung nasaan ang kanyang ama, tanging ang liwanag ng dugo ay unti-unting nawawala, na nagpapakita ng figure ng kanyang ama na si Yang Gaozhong. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yang Gaozhong ay pula ng dugo, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Tatay. Wala nang pakialam si Yang Yiyo sa anumang bagay, at sumilip sa gilid ng kanyang ama na si Yang Gaozhong. Puff! Ang katawan ni Yang Gaozhong ay umindayog at nahulog sa mga bisig ng parehong tao, na dumura ng isang subaw ng dugo. Sa pilitang ginamit niya ang pagbuo ng dugo ng walang mahayana upang itaas ang kanyang paglilinang sa maagang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Bilang karagdagan, kinubkob siya ng maraming Panginoon ng pamilya Yan. Isang himala na kaya niyang panghawakan hanggang ngayon. Alam ni Yang Yiyo na ang cultivation ng kanyang ama ay isang maliit na kaharian lamang ang layo mula sa mahusay na kasakdalan ng labas ng katawan na kaharian at ang kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, ngunit ang maliit na kaharian na ito ay isang malaking agwat, at ang presyong ibinayad niya ay dapat na hindi maliit. Ang pinakamahalagang bagay ay ginamit niya ang kanyang sarili bilang isang kaldero at bumuo ng isang pormasayon gamit ang kanyang dugo upang patayin ang kalaban.
Bawat patak ng dugo na natupok ay masusunog ang isang punto ng buhay na nakamamatay. Tatay. Namumula ang mga mata ni Yang Yiyo, at tinulungan niya ang kanyang ama na makaupo. Pakiramdam niya ay halos maubos ang sigla ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, 3 patak ng tubig ng buhay ang ipinadala sa bibig ng kanyang ama. Sa isa pang kaway ng kanyang kamay, 6 na patak ng tubig ng buhay ang lumitaw at itinurok sa mga sugat sa katawan ng kanyang ama. Pagkatapos, isang pilak na karayom ang nasa kanyang kamay saglit, at ikanaway niya ang kanyang kamay na parang natitirang imahe, at lahat ng 108 acupuncture na karayom ay nahulog sa kanyang ama na si Yang Gaozhong. Ngayon ay naabot na ni Yang Yian ang huling yugto ng out-of-body realm. Iba siya sa nakaraan. Hindi pa rin niya ginagamit ang Yin-Yang 5 Elements Array para iligtas ang mga tao sa mahabang panahon. Ngayon ay gumagamit siya ng Yin-Yang 5 Elements Acupuncture para harangin ang sigla ng buong katawan ng kanyang ama, na siyang pinakamatatag na paraan. 3 patak ng life water ang iniinom sa loob upang gamutin ang mga panloob na pinsala, at 6 na patak ng life water ang ginagamit upang gamutin ang mga panlabas na pinsala. Ang Yin-Yang 5 Elements Array ay ginagamit upang harangan ang sigla at pigilan itong mawala, na isa ring nakakaligtas na epekto. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ama ay masyadong malubhang na sugatan. Hindi siya nang ahas na magbigay ng garantiya kung ang tubig ng buhay ay maaaring panatilihin ang kanyang buhay, dahil sinusunog ng kanyang ama ang kapangyarihan ng dugo at diwa, na halos maubos, at ang kanyang kaluluwa ay nakakalat. Ang gayong malubhang pinsala ay nagpasindak kay Yang Yian. Nang matapos ang acupuncture, tumingin si Yang Yian sa kanyang ama at muling nagbago ang kanyang mukha. Nakita niya na ang buhok at mukha ng kanyang ama na si Yang Gaozhong ay tumatanda sa bilis na nakikita ng mata. Una, pumuti ang kanyang buhok, at pagkatapos ay lumitaw ang mga kulubot sa kanyang noo. Wala pang 10 paghinga, sa mga mata ni Yang Yian, ang kanyang ama na si Yang Gaozhong, na mukhang mahigit 40 taong gulang, ay naging matandang lalaki sa edad na 70 o 80. Nadurog ang puso ni Yang Yian, alam niyang ito ang presyo ng backlash ng Blood Array. Kabanata 945, Labanan laban sa Fire Clone ni Yan Zongqing. Ang mga pinsala ni Yang Gaozhong ay napakalubha, ngunit ang 9 na patak ni Yang Yiyo ng tubig ng buhay sa isang hininga ay nagpatatag sa kanyang hindi matatag na hininga. Matapos mahabol ang kanyang hininga, galit na sinabi ni Yang Gaozhong, "Ikaw. Hindi ka dapat pumunta." Ang dahilan kung bakit siya palihim na umalis at pumunta sa bawal na lugar ng pamilya yan na mag-isa ay dahil ayaw niyang madamay ang anak niyang si Yang Yiyo. Si Yang Gaozhong, na nahihiya na sa mga kapatid ni Yang Yiyo, ay natural na ayaw na magkaroon ng gulo ang kanyang mga anak bilang ama. Bilang asawa, natural lang iyon. Upang iligtas ang kanyang asawa. Alam din niya na maraming master sa pamilya yan, at mayroon ding 2 dakilang master sa larangan ng destruction, sina Yan Jishan at Yan Zongqing. Walang silbi ang sumama sa mas maraming tao. Ang palihim na pagsasanay sa pagbuo ng dugo ay upang subukan ito. Kung magtagumpay siya, mas mabuti. Kung nabigo siya, mamamatay siya. Pero hindi niya inaasahan na darating ang anak niya. Nabigo pa rin sa huli ang kanyang desperadong laban. Lalo pang nag-alala si Yang Gaozhong, at nag-aalala siya kay Yang Yiyo. "Pare, naguguluhan ka. Sa tingin mo ba mapapalagay ako? Ang pagliligtas sa aking ina ay negosyo ko rin." Sabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses. "Ikaw." May sasabihin sana si Yang Gaozhong, ngunit naputol ito ni Yang Yian, "Huwag kang magsalita ng kahit ano. Masira man ang langit, ikaw at ako ay gagawin ito ng magkasama. Ngayon ipaubaya sa akin ang mga miyembro ng pamilyang yan. Maniwala ka sa akin, tiyak na mapapasukan ko ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya yan, hanapin ang iyong ina, at pagalingin muna kita." Hindi binigyan ni Yang Yian ng pagkakataon ng kanyang ama na si Yang Gaozhong na magsalita. Nais niyang direktang dalhin ang kanyang ama sa espasyo ng Chen Kunpot at hayaan siyang magbabad sa tagsibol ng buhay, kung saan mas mabilis siyang makakabawi. Ang tubig ng buhay ay makapagpapagaling ng pinsala nang walang anumang problema. Tiwala si Yang Yian dito. Ang tanging alalahanin ay ang pinsala sa pinagmulan ng kaluluwa ng kanyang ama. Ito ay isang pinsala na hindi kayang ayusin ng tubig ng buhay. Ngayon ay maswerte siya na nakakapit sa kanyang buhay. Sa pag-iisip ng instant old state ng kanyang ama at ang backlash ng blood formation, labis na nag-alala si Yang Yian. Kung hindi niya mabawi ang kanyang kaluluwa, malamang na ang kanyang ama ay magiging tulad ng isang mortal mula ngayon, pagtanda araw-araw, at sa wakas. Matapos isipin ito, ang puso ni Yang Yian ay napuno ng hangarin na pumatay. Sa pagtingin sa mga miyembro ng pamilyang yan na wala sa paningin, isang salita lang ang nasa isip niya. Kasalanan ng pamilya yan ang lahat. Ang pamilyang yan ang unang pinilit ang kanyang ina at kalaunan ay sinaktan ang kanyang ama. Sa wakas ay nakilala niya ang kanyang ama at nakatanggap ng balita tungkol sa kanyang ina, ngunit ang pamilya yan ay ganito.
Kahit naparusahan siya ng langit at lupa, hinding-hindi na siya mawawala ng ama. Ngayon ay kailangan niyang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya yan at iligtas ang kanyang ina. Siyempre, hindi siya sigurado kung naroon ang kanyang ina o patay na o buhay. Mula nang malaman niyang ang kanyang ina ay pinilit na pumasok sa bawal na lugar ng pamilya yan, pinipigilan na niya ang kanyang sarili. Ngunit ngayon siya ay ganap na nag-break out. Nag-ensayo siya ng Black Lotus Sword Art ng husto para sa araw na ito. Ngunit kalaunan ay binugbog siya ng kanyang ama. Tiniis ni Yang Yiyo ang pamilya yan sa loob ng 3 taon at tuluyang nag-break ngayon. Sa humuhuni na tunog ng Dragon Slaying Sword, humakbang siya pasulong at dumiretso sa mga natitirang miyembro ng pamilyang yan sa kanyang paningin. Ang mga taong ito ay walang alinlangan na mga Panginoon ng pamilyang yan maliban kina Yan Jishan at Yan Zongqing. Kung ang mga taong ito ay papatayin, ito ay katumbas ng pagsira sa pamilya yan. Ito rin ang sumpa na ginawa ni Yang Yiyo sa kanyang puso 3 taon na ang nakakaraan nang makita niya ang kanyang ama at malaman na ang kanyang ina ay pinilit na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya yan. Mamatay. Sa isang dagandong, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang espada at umatake gamit ang Black Lotus Sword Technique. Ang mga mukha ng mahigit 10 Panginoon ng pamilyang yan ay lubhang nagbago. Bumuo ng isang porma sayon upang ipagtanggol, ang pinuno ng out-of-body realm Great Perfection ay umungal. Nakita nilang lahat ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiyo, na sadyang walang talo. Naisip na ng nangungunang Yan family elder na gumamit si Yang Yiyo ng high-level magical sword skill, kung hindi, paano niya mapapatay ang dalawang out-of-body realm Great Perfection at halos 20 miyembro ng pamilyang yan sa unang bahagi ng out-of-body realm gamit ang isang espada. Sa oras na ito ay isang buhay at kamatayang labanan at hindi sila nang ahas na maging pabaya. Wala sa mga natitirang tao ang may kumpiyansa na kunin ang espadang ito. Nagkaroon lamang ng pag-asa sa pamamagitan ng pagbuo ng isang porma sayon upang magtipon ng lakas sa isa. Ang natitirang 13 tao ay nasa huling out-of-body realm. May 4 na Great Perfection Masters na nangunguna, at hindi naman mabagal ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos ng isang sigaw ng pagbuo ng isang porma sayon, ang 13 ay tumayo sa kalahating bilog sa isang iglap, at sunod-sunod na sumalakay, na nag-iipon ng lakas sa gitna, at biglang sumambulat na may nakasisilaw at malakas na tunay na enerhiya, at pagkatapos ay mabangis na sinalubong ang espada ni Yang Yiyo at dobleng itim na lotus. Boom boom boom. Sa nakakabinging dagandong, 2 itim na lotus ang sumabog at bumangga sa pinagsamang lakas ng 13 tao ng pamilya yan. Isang malaking pagbabago sa enerhiya ang naganap sa lugar ng pagsabog, at ang field ay napuno ng mga espiritual na pagbabago. Napuno ng alikabok ang kalangitan, at walang malinaw na nakikita. Pagkatapos ay dumating ang mga hiyawan sa makapal na alikabok. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at sumugod sa alikabok ng walang pag-aalinlangan. Malaki ang tiwala niya sa kanyang espada dahil isa itong espada na pinagsama ang lahat ng lakas. Ang totoong Qi, ang Xuanhuang Sword Qi, ang kapangyarihan ng kaluluwa, at maging ang apoy ng kaluluwa ay kasama lahat sa espadang ito. Hanggat ang itim na lotus ay sumabog, ang apoy ng kaluluwa ay masusunog. Alam niya na kahit na hindi kayang patayin ng espadang ito ang lahat, papatayin sila nito, at ang mga natitira ay hindi bababa sa matinding pinsala. Kaya't nang tumunog ang mga hiyawan, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang espada at sumugod sa alikabok upang mabawi ito. Kung gusto mong pumatay, pagkatapos ay putulin ang damo at puksin ito. Wala siyang awas sa pamilya yan dahil ang kanyang mga magulang ang kanyang pulang linya. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ideya si Yang Yiyan na lipulin ang isang pamilya. Puff, puff, puff. Ang mapurol na tunog ng mga espadang tumutusok sa laman. Si Yang Yiyan ay sumugod sa alikabok at nalaman na higit sa kalahati sa kanila ay patay, at ilan ang nasugatan. Hindi siya nagpakita ng awa at pinatay sila isa-isa. Mayroon lamang 4 na monghe sa pamilyang yan na nakarating sa dakilang kasakdalan ng out-of-body realm. Bagamat marami siyang pagsisikap, isa-isa rin silang naging mga patay na kaluluwa sa ilalim ng kanyang espada. Ang kanyang sariling lakas ay maaaring lumaban sa mga antas at maabot ang great perfection ng out-of-body realm. Gamit ang makapangyarihang mahiwagang sword skill, kaya niyang pumatay ng mga pusa at aso sa parehong kaharian. Nang mawala ang alikabok, tumayo si Yang Yiyo sa dugo, at sa kanyang paanan ay bumagsak ang 13 monghe ng pamilya yan na nasa out-of-body realm. Sa sandaling ito, umuungal ang langit sa di kalayuan. Sina Meng Changqing at Yang Wentian ay lumaban kina Yan Jishan at Yan Zongqing. Si Yang Yiyo, na pula ang mata sa pagpatay, ay may hitsura na parang talam. Pagtingin niya, nakita niya na si Meng Changqing, na nakikipaglaban kay Yan Zongqing, ay dahado. Pagkatapos ng lahat, nakamit ni Meng Changqing ang Spiritual Division Realm, at hindi niya maaaring samantalahin si Yan Zongqing.
Sa sandaling ito, nakita ni Yan Zhangqing, na nasa itaas ng langit, na ang lahat ng mga anak ng pamilya yan ay pinatay ni Yang Yiyu, at nagpakawala ng mahabang dagandong, munting magnanakaw, gusto kong mamatay ka, pagkatapos. Ang mga salita ay nahulog, ang buong katawan ni Yan Zhangqing ay kumislap ng liwanag, at isang maapoy na pulang figure ang nahiwalay sa kanyang katawan at agad na sumugod patungo kay Yang Yiyu. Si Yang Yiyu ay may malamig na mukha at hindi siya natatakot. Sinabi niya sa mahinang boses, matandang aso, narito ka sa tamang oras. Alam niya na ito ang pagkakatawang tao ni Yan Zhangqing. Nang maramdaman niya ang hininga, alam niyang isa itong Fire-type Split Spirit. Ito ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng Split Spirit Realm Strongman, na maaaring maglinang ng isang pagkakatawang tao. Isang espada at isang itim na lotus, ang isa ay nagiging dalawa, hindi nag-atubili si Yang Yiyu na gumamit ng espada patungo sa clone ni Yan Zhangqing na nagmamadaling bumaba mula sa langit. Si Yan Zhangqing ay isang kanwaser. Nang lumitaw ang dalawang itim na lotus sa espada ni Yang Yiyu, alam niya na ito ay isang mahiwagang kasanayan sa espada. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay may ganoong mataas na antas ng mahiwagang kasanayan. Siya, hindi nang ahas na maging pabaya. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at nagtipon sa kanyang harapan upang bumuo ng isang dragon ng apoy. Sa dagandong ng dragon, ang dragon ng apoy ni Yan Zhangqing ay sumugod patungo sa dalawang itim na lotus na espada ni Yang Yiyu. Boom, boom. Pagkatapos ng marahas na pagsabog, ang itim na lotus ni Yang Yiyan ay sumabog, at ang apoy na dragon ni Yan Zhangqing ay naglaho rin, ngunit lubos nitong nalabanan ang lakas ng espada ni Yang Yiyan, dahil malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan na ang mga itim na lotus petals na nabuo pagkatapos ng pagsabog ng itim na lotus ay sumugod pa rin patungo sa Yan Zhangqing, ngunit ang kapangyarihan ay nabawasan ng husto. Oo nga, hinarap ni Yan Zhangqing ang 24 na itim na lotus petals, at ang liwanag ay kumislap sa kanyang backhand. Isang pamaypay na tila pino mula sa kung anong uri ng halaman ang lumitaw sa kanyang kamay. Bigla niyang pinaypayin ang itim na lotus petals, at ang 24 na itim na lotus petals ay nawala. Ang espadang ito ay tila nalutas ni Yan Zhangqing, ngunit napansin ni Yang Yiyan na hamina ang hininga ng fire clone ni Yan Zhangqing. Ito ay nagpapakita na hindi niya nalutas ang kanyang espada ng kasing dali ng tila sa ibabaw, ngunit nagbayad din ng malaking halaga. Ngunit ginawa rin itong alerto si Yang Yiyan, na iniisip sa kanyang puso, kung tutuusin, may agwat sa pagitan natin at ng mga master sa unang yugto ng Spiritual Division Realm. Sa sandaling ito, mas nabigla si Yan Zhangqing kaysa kay Yang Yiyan. Kahit na ang kanyang fire clone ay hindi kasing lakas ng orihinal, isa rin itong clone na nilinang sa loob ng maraming taon. Sa mga tuntunin ng lakas, ito ay sapat na upang maging pare-pareho sa mga magsasaka na kakapasok lamang sa maagang yugto ng Spiritual Division Realm. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiyan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga clone at natupok ng maraming kapangyarihan ng apoy. Nakilala ni Yan Zhangqing si Yang Yiyan sa pamilya Yang noong huling pagkakataon. Nang siya ay aalis, nakaramdam siya ng pamilyar na hininga mula kay Yang Yiyan. Nang bumalik siya sa pamilya Yan, nalaman niya na ang hininga ni Yang Yiyan ay hininga ni Cao Shangfei, isang pribadong katawan niya sa labas. Matapos malaman ang tungkol dito, nangako siyang papatayin ang batang lalaki na nakita niya sa pamilya Yang, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang totoong tao, ngunit nagulat din ito sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiyan na may nakamamatay na mga mata at sinabi, sino ang bata? Yang Yiyan, ang anak ni Master Yang Gaozhong. Tinitigan din ni Yang Yiyan si Yan Zhangqing na may nakamamatay na mga mata, o ang kanyang fire clone. Pagkatapos ng pagsasalita, hindi inaasahan ni Yang Yiyan na biglang humagalpak ng tawa si Yan Zhangqing nang tumingin sa kanya, ngunit ang kanyang pagtawa ay puno ng pagpatay na layunin. Kabanata 946 na paglunok ng 6 na pil sa isang hinga. Kaya ikaw si Yang Yiyu, mabuti, napakahusay, kaya pinatay mo si Cao Shangfei. Tanong ni Yan Zhangqing na may apoy sa kanyang mga mata. Pumunta siya sa Liuxia Valley ilang araw na ang nakalipas at pinatay ang isang bandido na nagngangalang Zhou Fengzi. Nalaman niya kay Zhou Fengzi na si Yang Yiyu ang pumatay kay Cao Shangfei. Ngayon, una ay si Yang Gaozhong, at ngayon ay si Yang Yiyu, at sila ay mag-ama pa rin. Ang mag-ama na ito ay nagkasala lamang ng kamatayan. So ano? Medyo nalito si Yang Yiyu. Bakit biglang nasabi ng matandang ito? Anak ko si Cao Shangfei. Nagngangalit si Yan Zhangqing at sinabing, kung hindi kita gilangin hanggang abo ngayon, hindi ako tatawaging yan. Hindi alintana kung pinatay ni Yang Yiyu ang kanyang anak na si Cao Shangfei, pinatay lamang si Yan at 12-dosenang mga out-of-body cultivator, hindi siya mabubuhay ngayon. Pagtingin sa paligid, hindi nakita ni Yan Zhangqing ang pagkakaroon ni Yang Gaozhong. Hindi niya maiwasang magtaka, iniisip sa kanyang sarili, maaaring si Yang Gaozhong ay sumugod na sa ipinagbabawal na lugar.
Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Yan Zongqing ay nagbago ng husto. Hindi niya alam kung ano ang nasa bawal na lugar ng pamilya Yan. Gayunpaman, ayon sa mga utos ng ninuno, walang disipulo ng pamilyang Yan ang maaaring pumasok dito. May kaugnayan ito sa kaligtasan ng pamilya Yan. Ngayon ay hindi niya makita si Yang Gaozhong, at hindi niya alam kung nakapasok siya sa ipinagbabawal na lugar. Sa pagtingin kay Yang Yiyo, lalong nagalit si Yan Zongqing. Ang lahat ng ito ay dahil sa maliit na magnanakaw na ito. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ang mga salita ni Yan Zongqing. Naalala niya na noong pinatay niya si Cao Shangfei, parang sinabi ni Cao Shangfei na may backstage siya or something. Bilang karagdagan, nang makita niya si Yan Zongqing sa pamilya Yang sa unang pagkakataon, makahulugang tiningnan siya ng matandang ito. Siya pala ang pumatay sa kanyang anak na si Cao Shangfei. No wonder naging masungit siya. Ngunit hindi ito mahalaga. It was either you or me with the Yan family. Ano kayang gagawin niya? Bagaman natatakot siya sa fire clone ni Yan Zongqing, hindi siya lumingon at tumakbo. Gamit ang Black Lotus Sword Technique, naniwala si Yang Yiyo na may lakas pa siya para makipagkumpetensya sa clone ni Yan Zongqing. Maging handa sa kamatayan. Lumipad si Yan Zongqing nang may pagtalon, at iwinagayway ang pamaypay sa kanyang kamay, at lumitaw ang apoy sa harap ni Yang Yiyan. Naramdaman ang mataas na temperatura na paparating sa kanya, nagbago ang mukha ni Yang Yiyan. Nalaman niya na ang apoy ni Yan Zongqing ay mas malakas kaysa sa kanyang tunay na apoy, at alam niya sa kanyang puso na hindi niya ito kayang labanan. Whirlwind Sword, Wind Blade, ikalat mo ito. Sa pagharap sa apoy ni Yan Zongqing, ginamit ni Yang Yiyan ang Whirlwind Sword skill na nakuha niya mula kay Chen Buhuan. Bagamat nasanay lamang siya sa unang antas ng Whirlwind Sword skill, ang mga apoy na tinatangay ng hangin ay dapat na malutas. Pinutol ng isang tebak ang isang bulaklak ng espada laban sa apoy, na bumubuo ng talim ng hangin na may hangin. Bang! Nang magbanggaan ang dalawa, ang apoy ni Yan Zongqing ay naputol ng talim ng hanging espada ni Yang Yiyan at nawala. Ang mahiwagang sword skill na may wind blade ay pumanaw sa pag-atake ni Yan Zongqing. Bagamat naramdaman ni Yang Yiyan na ang whirlwind sword skill ay hindi kasing lakas ng Black Lotus sword skill, ito ay isang sword skill kung tutuusin at hindi dapat maliitin. Kung si Yan Zongqing ay hindi naging napakalakas, ang apoy lamang ay hindi magiging banta kay Yang Yiyo. Sa madaling salita, ang clone ni Yan Zongqing ay may malakas na kalamangan sa larangan ng paglilinang. Ngunit ito rin ang pagkukulang ni Yang Yiyo. Kahit na sumulong siya sa isang maliit na kaharian sa larangan ng paglilinang, maaari pa rin niyang talunin si Yan Zongqing. Lumalabas na kayanan niyang lumaban sa iba't ibang antas, at makakalaban lamang siya sa great perfection ng out-of-body realm. Kung tungkol sa spiritual realm, talagang mahirap para sa kanya. Panahon na para mamatay ka, anak. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang paraan ng spiritual realm. Sa paningin ko, isa ka lang mas malaking langgam. Ang ganitong uri ng mahiwagang kasanayan sa espada ay isang basura sa iyong mga kamay. Tatanggapin ko ito ng nakangiti. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga kamay ng spiritual realm. Ngumiti ng mapait si Yan Zongqing. Ngunit narinig ni Yang Yiyo mula sa mga salita ng matandang ito na siya ay may hubad na kasakiman para sa kanyang mahiwagang kasanayan sa espada. Maaari itong mabalitaan din na ang matandang ito ay tila may mahiwagang kakayahan sa pakikipaglaban, na nagpalubog bigla sa puso ni Yang Yiyo. Oo nga, itinaas ni Yan Zongqing ang pamaypay sa kanyang kamay at gumawa ng kakaibang kilos, bumubulong ng kung ano sa kanyang bibig, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at umungal, sa maliit na mundong ito, ang apoy na dragon ay lumabas mula sa bundok. Nang bumagsak ang mga salita, nakita ni Yan Zongqing ang isang maliit na apoy sa bentilador, ngunit ito ay natipon sa isang iglap, at pagkatapos ay nabuo ang isang maliit na apoy na dragon na higit sa 3 talampakan. Napaka-solid ng itsura nito, hindi tulad ng fire dragon na una niyang ginamit. Kung hindi dahil sa maliit na 3 metrong apoy na ito na kumukutitap ng apoy, akalain ni Yang Yiyan na isa itong totoong dragon. Ang mas naging solemn ni Yang Yiyan ay nakaramdam siya ng malakas at nakakapanghinang hininga mula sa maliit na apoy na dragon na ito. Ang mas kakaiba ay ang fire dragon na ginamit ni Yan Zongqing ay talagang bumukas laban sa hangin, at nang sumugod ito patungo kay Yang Yiyan, ito ay talagang lumaki hanggang 9 na talampakan. Mula sa higit sa 1 talampakan hanggang 9 na talampakan, ito ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi nakapagtataka na si Yan Zongqing ay napakamayabang at hindi siniseryoso si Yang Yiyan sa kanyang mga salita. Malinaw, ito ang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban ni Yan Zongqing, isang mataas na antas ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban ng sistema ng apoy, lalo na kapag ito ay ginampanan ni Yan Zongqing, isang malakas na tao sa kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, ito ay talagang pambihira. Gayunpaman, si Yang Yiyu ay hindi mahiyain.
Inihagis niya ang kanyang isang espada at isang itim na lotus, ang isa ay nagiging dalawa. Ang dalawang itim na lotus ay lumipad muli patungo kay Yan Zhangqing, at pagkatapos ay ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay muling umatake, at isa pang Wind Blade Sword skill ang lumabas. Hindi siya naniniwala na hindi matutumbasan ng dalawang sword skill ang Fire Dragon Fighting skill ng iyong Yan Zhangqing. Boom! Isang malaking tunog ang yumanig sa kalangitan. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay sumabog na may malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Malamig na umungol si Yan Zhangqing. Ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto sa isang iglap. Malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya ng Black Lotus Sword niya ay natunaw ng Fire Dragon ni Yan Zhangqing. Lihim siyang nagulat at buti na lang gumawa siya ng pangalawang hakbang para maghanda at gumamit ng Wind Blade. Gayunpaman, nang naisip niya lang ito, narinig niya ang isang dragon na umuungal sa kanyang mga tainga, at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang malakas na alon ng init na papalapit sa kanya. Bang! Puff! Ang kanyang dibdib ay tinamaan ng isang malaking puwersa. Sa kabutihang palad, ang Sun at Moon Qiankun Armor ay lumabas upang protektahan ang Master sa sarili nitong, na nag-iwas sa panganib na mabutas sa katawan. Gayunpaman, ang suntok na ito ay nagpaluwa din sa kanya ng isang subo ng dugo. Ang buong tao ay lumipad ng paatros at huminto lamang nang siya ay nahulog 20 metro ang layo. Nabigla siya. Pagkatapos ng lahat, minamaliit niya ang lakas ng clone ni Yan Zhangqing. Bagamat isa itong clone, ito ay nasa maagang yugto ng kaharian ng kaguluhan. Siya, sinira ang kanyang dalawang mahiwagang kasanayan sa espada sa isang galaw ng mahiwagang kasanayan. Alam ni Yang Yian na ito ang distansya sa pagitan ng mga kaharian ng lakas. Kung ang kanyang cultivation level ay kahit isang maliit na kaharian, hindi siya magagawang saktan ni Yan Zhangqing. Sa parehong kaharian, naniniwala si Yang Yiu na kaya niyang patayin ang clone ni Yan Zhangqing sa ilang segundo sa pamamagitan ng paggamit ng Black Lotus Sword Art. Ang kasalukuyang sitwasyon ay parang isang 3 taong gulang na bata na may hawak na mabigat na espada ngunit hindi kayang gamitin ang kapangyarihan nito. Walang paraan na magagawa niya ito dahil hindi siya sapat na malaki at malakas. Sa pagharap sa mabangis na panunuya ni Yan Zhangqing, pinunasan ni Yang Yiu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at handang subukan ito. Kung ito ay magtatagumpay o hindi ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Isang gintong tableta ang lumitaw sa kanyang kamay, na natatakpan ng mga ugat. Ito ang pill na ginawa mula sa recipe ng Creation Pill sa Luofu Hall. Siya ay nagkukulang ng espiritual na gamot upang pinuin ito, at hindi pa niya napino ang tunay na Creation Pill. Ang tableta sa kanyang kamay ay talagang ginawa mula sa ilang mga hurno para sa mga tao ng Yunmen noong nakaraang pagkakataon. Nag-iwan siya ng isang bote ng 6 na tableta sa kanyang kamay para magamit sa emergency. Dahil sa kakulangan ng espiritual na gamot, ito ay talagang isang maliit na Creation Pill. Ngayon ay handa na si Yang Yiu na uminom ng Creation Pill para mabawi ang kanyang kakulangan sa lakas. Hindi isang tableta ang nilulunok niya kundi isang bote ng 6 na tableta sa isang hininga. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isa-isang nilagok ang maliit na Creation Pills. Boom boom boom. Alam niyang walang gaanong may dudulot sa kanya ang isang maliit na fortune pill, kaya 6 na tableta ang kanyang nilunok sa isang hininga. Ang mga tabletang natunaw sa kanyang bibig ay sumabog sa kanyang katawan at naging isang malaking espiritual na enerhiya. Ang Qiankun Fortune Power ay nagsimulang gumana ng mabilis. Sa sandaling ito, nakasimangot si Yan Zhangqing sa kabilang banda. Naramdaman niya na ang mga tabletang nilunok ni Yang Yiu ay naglalaman ng malaking espiritual na enerhiyang ito. Nang makitang lumunok si Yang Yiu ng 6 na tableta sa isang hininga, hindi niya napigil ang bamulong sa sarili, naghahanap ng kamatayan. May bahid ng panunuya sa kanyang mga salita, ngunit kahit na ano pa ang kanyang sabihin, lagi siyang nakakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at muling sumugod kay Yang Yiu, handang patayin si Yang Yiu ng mabilis. Kapag siya iwinagayway ang pamaypay sa kanyang kamay, nabuo ang isang Fire Dragon. Gayunpaman, sa oras na ito, si Yang Yiu ay may bakas ng kagalakan sa kanyang puso. Matapos makalunok ng 6 na table toss, nakaramdam siya ng bahagyang pag-click mula sa bottleneck ng huling yugto ng out-of-body realm. Alam niyang tama ang taya niya. Bagamat mapanganib na makalusot sa labanan, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Sa pagharap sa panggigipit mula sa mga matataas na antas na magsasaka, ginamit niya ang kanyang Qiankun Creation Function sa buong lawak nito, kaya nalampasan ang larangan ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, matapos makitang kumilos si Yan Zhangqing, hindi siya umatras kundi sumulong, nagkusa na umatake, upang malagpasan ang sarili niyang limitasyon sa ilalim ng presyon ng malakas na paglilinang ni Yan Zhangqing. Kabanata 947, Pag-abot sa dakilang kasakdalan ng out-of-body state. Nang mag-away silang dalawa sa pangalawang pagkakataon, lumipad muli ng paatros si Yang Yian.
Gayunpaman, ang saya sa mukha ni Yang Yian ay naging mas matindi. Siya ay nagsuka ng dugo sa unang pagkakataon na siya ay pinalo, ngunit hindi siya nagsuka ng dugo pagkatapos uminom ng 6 na small fortune pills sa pangalawang pagkakataon, na nangangahulugan na ang kanyang kakayahan upang labanan ang suntok ay mas malakas. Ang totoong chi sa kanyang katawan ay umikot ng napakabilis, at ang kapangyarihan ng Chenkun Creation Technique ay unti-unting lumabas. Nakakatakot ang espiritual na enerhiya ng 6 na tabletas. Walang kasing baliw kay Yang Yian at ng ahas na lunuko ng 6 na tabletas sa isang hininga. Ang kanyang tila mapanganib na pag-uugali ay talagang tiwala. Ang kanyang kakaibang 5-element attribute na pangangatawan ay ang kanyang pambihirang kumpiyansa. Ang kanyang paglilinang ay mas mabagal kaysa sa iba, at ang dami ng espiritual na enerhiya na kanyang hinihigop ay ilang beses din kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, hindi siya natatakot na masabugan ng espiritual na enerhiya dito. Anyway, ang kanyang dantian ay sapat na malaki, at ang bilis ng pagsasanay ng pamamaraan ay mas mabilis kaysa sa iba. Ito ay tila isang pakikipagsapalaran, ngunit ito ay talagang isang pagkakataon. Sa ilalim ng malakas na pagsupil ni Yan Zongqing, bagamat may panganib, magkakaroon siya ng pagkakataong malagpasan ang kanyang mga limitasyon. Ang isa nagiging dalawa. Pagkatapos ng isa pang sword strike, inactivate ni Yang Yiu ang end of the world supporting technique at sumunod na mabuti, naghahanda na labanan ang clone ni Yan Zongqing sa laman. Hindi siya naniniwala kung gaano kalakas ang clone ni Yan Zongqing. Dahil hindi siya makakakuha ng bentahe sa mahiwagang kasanayan, lalaban siya sa malapit na labanan at magkakaroon ng tunay na labanan. Anyway, sa end of the world technique, tiwala siya na maiiwasan niya ang mga mahahalagang puntos. Hanggat hindi niya siya kayang patayin, patuloy niyang lalabanan si Yan Zongqing at lalampas sa limitasyon. Kapag nalampasan na niya ang limitasyon, lalawak pa ang kanyang cultivation at maaabot niya ang great perfection ng out-of-body realm. Sa oras na iyon, makakalaban niya ang mga magsasaka sa unang yugto ng spiritual dispersion realm. Kahit ngayon, sa kanyang cultivation sa huling yugto ng out-of-body realm, maaari niyang patayin ang mga cultivator sa parehong realm sa ilang segundo, sugpuin ang great perfection ng out-of-body realm, at labanan ang mga clone sa unang yugto ng spiritual dispersion realm. Bagamat wala siyang makukuhang kalamangan, hindi siya umabot sa puntong mapatay siya ng kalaban. Sa kasong ito, nakalunok si Yang Yiu ng 6 na tableta sa isang hininga. Ito ay tila mapanganib, ngunit ito ay para rin sa isang layunin. Nakasalalay sa kalooban ng Diyos kung makakalusot man siya o hindi. Gayunpaman, sa ganitong bagay, pakikipaglaban para sa hininga at paniniwala ng isang tao, hanggat siya ay maaasahan, siya ay may pagkakataon. Boom! Isang espada na may 2 itim na espada ang lumabas, at pagkatapos ng mahinang tunog, nalutas pa rin ito ni Yan Zongqing. Malamig na sumangot si Yan Zongqing, anak, huwag mong isipin na hindi ka magagapi sa mataas na antas ng mahiwagang espada. Sa iyong mga kamay, ang mahiwagang kapangyarihan ay hindi maaaring ibigay sa lahat. Papatayin kita ngayon, haha. Isang malawak na ngiti ang lumabas sa bibig ni Yan Zongqing. Lalo siyang naiinggit sa mahiwagang sword skills ni Yang Yiu. Gusto niyang ibagsak si Yang Yiu at makuha ang mahiwagang sword skills mula sa kanya. Ngunit sa isang banda, ang nagpa-depress kay Yan Zongqing ay ang Yang Yiu, isang maliit na late-stage out-of-body realm, ay pinagkadalubhasaan ang 2 sword skill. Sa kanyang mga mata, tila mahina siya, ngunit sa katunayan, ang mga kasanayan sa Black Lotus Sword ay lubhang kakaiba, at siya, si Yan Zongqing, ay hindi nang ahas na kunin ang mga ito ng madali. Gayunpaman, habang nangyayari ito, mas naiinggit si Yan Zongqing sa kakayahan ni Yang Yiu sa espada, at nagpasya siyang kunin ang mga ito. Talagang ito ay isang superior na high-level na magical sword skill. Kung makakakuha siya ng 2 high-level na sword skill, ang mga disipulo ng pamilya Yan na pinatay ni Yang Yian ay hindi sana namatay ng walang kabuluhan. Paanong hindi nakikita ni Yang Yian ang kasakiman sa mga mata ni Yan Zongqing? Ngumisi siya sa kanyang puso, hayaan mo, isang matanda, tumakbo ng laganap ng ilang sandali. Nang walang pakikipag-usap kay Yan Zongqing, pagkatapos malutas ni Yan Zongqing ang kanyang mga kasanayan sa Black Lotus Sword, inilipat ni Yang Yian ang kanyang mga paa at 3 metro ang layo mula sa Yan Zongqing. Bigla siyang tumingin kay Yan Zongqing gamit ang isang espada na handang paputukan. Cut! Wala siyang oras upang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa espada, dahil ang paggamit ng mga mahiwagang kasanayan sa espada ay magtatagal ng ilang oras. Sa halip, ginamit niya ang kanyang tunay na enerhiya at ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa Dragon Slaying Sword at bigla itong pinutol. Kahit na ang kapangyarihan ng isang espada ay hindi kasing lakas ng mga kasanayan sa Black Lotus Sword, hindi ito dapat maliitin. Ang buong puwersa ay sumabog sa tunay na kapangyarihan. Ito ay napakalakas at yang, at ito ay isang malapit na espada. Hanggat ang kumpiyansa ni Yan Zongqing ay hindi pa umabot sa punto ng pagsabog, hindi siya mangangahas na maging pabaya,
at lalaban din siya sa kanyang sarili para sa isang bote ng kapangyarihan. Bang! Oo naman, walang oras si Yan Zhangqing para gamitin ang kanyang mahiwagang kakayahan para lumaban. Kinaweyan niya lang ang pamaypay sa kamay at pilit na nilabanan. Pagkatapos ng isang malaking banggaan, ang palad ni Yang Yian ay namamanhid, ngunit isang bahagyang tunog ang umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Kasabay nito, napansin niyang nakasimangot ang clone ni Yan Zhangqing. Bagamat tila madali niyang nakaharang sa kanyang espada sa isang suntok, nagbago rin ang mukha niya na may halong pagkagulat. Tila hindi niya inaasahan na ang malapit na espada ni Yang Yian ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Halika muli, tuwang-tuwa si Yang Yian nang makita niyang lumuwag muli ang bottleneck sa kanyang katawan. Sure enough, hindi siya nagkamali. Sa malapit na labanan, mayroon siyang malakas na pisikal na katawan upang suportahan ang kanyang lakas. Kapag nakikipaglaban, natatakot ang clone ni Yan Zhangqing. Sa madaling salita, hindi malakas ang pisikal na lakas ng clone ni Yan Zhangqing. Matapos mahanap ang kahinaan ng clone ni Yan Zhangqing, mabilis na lumaban si Yang Yian at hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Yan Zhangqing. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay damay-kit sa clone ni Yan Zhangqing na parang plaster at labanan siya sa malapitang labanan. Boom boom boom. Si Yang Yiu ay parang baliw, naglalaslas ng espada. Saglit, si Yan Zhangqing ay binugbog ni Yang Yiu at ang kanyang mga hakbang ay medyo nagkagulo. Sa malapit na labanan, ang pisikal na lakas ng kanyang clone ay talagang hindi malakas, na isang pagkukulang, syempre, kumpara sa isang taong may malakas na pisikal na katawan tulad ni Yang Yiu. Ang bentahe ng clone ni Yan Zhangqing ay ang magic fan sa kanyang kamay ay maaaring gumamit ng mahiwagang kasanayan, sa halip na umasa sa malapit na labanan. Bagamat nilabanan niya ang sunod-sunod na espada ni Yang Yiu, at nagagawa niyang lumaban sa bawat pagkakataon, na nagluwa ng dugo kay Yang Yiu, ngunit habang tumatagal, may nakitang mali si Yan Zhangqing. Tila nagiging matapang si Yang Yiu, na hindi magandang senyales. Kung magpapatuloy ang momentum na ito, nararamdaman ni Yan Zhangqing na may masamang mangyayari. Hindi niya maaaring hayaan ang bata na makipag-away ng mahigpit. Kailangan niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na ito, muling hinaranggan ni Yan Zhangqing ang espada ni Yang Yian, at biglang iniunat ang kanyang kamay para kaltin ang fan magic weapon sa kanyang kamay, at tumulo ang dugo dito. Pagkatapos ay umungol siya, dugong Dragon Zaitian, oras na para matapos ang bata. Sa orihinal, si Yang Yian ay lumalaban ng mas matindi, at naramdaman niyang malapit na siyang lumampas sa limitasyon. Sino ang nakakaalam na biglang umungal si Yan Zhangqing, at ginamit ang kanyang dugo para pinuhin ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay, at biglang may umuungal na dragon mula sa kanyang fan magic weapon. Sa susunod na sandali, walang hangganang apoy ang lumitaw, at ang kanyang katawan ay agad na napalibutan ng dagat ng apoy. Sa pagbagsak ng dagandong ng dragon, agad na naantig si Yang Yian ng malakas na presyon mula sa lahat ng direksyon. Halos madurog siya sa napakalaking pressure na ito. Lumuhad siya sa lupa gamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang backhand. Sa sandaling ito, tumangala siya sa langit sa itaas ng kanyang ulo, at nakita ang isang dragon na may pulang apoy sa buong katawan nito. Bigla itong nahulog mula sa langit at ibinuka ang bibig na parabang gusto siyang lumunin sa isang kagat. Naramdaman ni Yang Yiu ang napakalaking pressure sa buong katawan niya, na parabang may ilang bundok na dumidiin sa kanya, dahilan para hindi siya makagalaw. Pinagmamasdan ng Fire Dragon na nagmamadaling bumaba mula sa itaas ng kanyang ulo, sa sandaling ito ay naramdaman niyang hindi ito ang purong apoy na dragon sa fan magic weapon ni Yan Zhangqing, ngunit isang demonyong kaluluwang dragon, na hindi makayanan ang malakas na presyon tulad ng isang bundok, at dahil sa pressure ay hindi siya makagalaw. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yiu na kung hindi siya makagalaw, madudurog siya kapag bumaba ang apoy na dragon. Nagulat siya at hinimok ang totoong chi sa kanyang katawan na umikot, ngunit nalaman niya na sa ilalim ng malaking pressure, ang Qiankun creation power ay nahinto. Gayunpaman, ang paghihintay sa kamatayan hanggang sa huling sandali ay hindi niya estilo, Yang Yiu. Dagandong. Sa ilalim ng malaking pressure, itinaas ni Yang Yiu ang kanyang ulo at umungal, at gumawa ng buong lakas na pag-atake upang i-activate ang operasyon ni Qiankun Zhaogang. Kapag ang panloob na kasanayan ay tumatakbo ng maayos, maaari niyang maigalaw ang kanyang katawan at magkaroon ng pagkakataon na makayanan ang pag-atake ng apoy na dragon na nahulog mula sa langit. Sa mahabang dagandong, ang mga ugat ni Yang Yiu ay lumitaw sa buong katawan niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Crack, crack, boom. Sa wakas, ang dantian sa kanyang katawan ay gumawa ng malutong na tunog ng pagkabasag, at pagkatapos ay sa isang putok, ang Qiankun Zhaogang ay umaandar ng maayos. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay nasira at naabot ang dakilang kasakdalan ng kalagayan sa labas ng katawan. Kasabay nito, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon at dumagsa sa katawan ni Yang Yiu.
Isang malakas na aura ang lumabas mula kay Yang Yiyo, na naglalabas ng isang pabilog na alon ng enerhiya na lumabas. Sa sandaling makagalaw ang kanyang katawan, tumayo si Yang Yiyo at itinaas ang kanyang espada, at nilaslas ang apoy na dragon na lumapag 3 metro sa itaas ng kanyang ulo mula sa ibaba hanggang sa itaas. Cut! Umungol siya at ibinato ang kanyang espada. Hindi siya gumamit ng anumang mahiwagang kasanayan sa espada, ngunit likas na nilaslas ang apoy na dragon mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang nakasisilaw na pilak na liwanag ay sumabog mula sa Dragon Slaying Sword, at ang makapangyarihang sword energy ay kumikislap at gumalaw, na parabang ito ay totoo sa sandaling ito. Kabanata 948 Walang problema. Matapos hampasin ni Yang Yiyan ng isang espada, ang apoy na dragon sa itaas ng kanyang ulo ay nawala sa isang malungkot na sigaw. Puff! Ang clone ni Yan Zhongqing ay nagluwa ng isang sakripisyo ng dugo at tumingin kay Yang Yiyan sa gulat. Hindi niya inasahan na masisira ni Yang Yiyan ang kanyang cultivation sa oras na ito. Naramdaman ang pagtaas ng aura ni Yang Yiyan, si Yan Zhongqing ay natakot. Sa espada pa lang, alam na niya na ang lakas ng batang ito ay nalampasan ang pangkalahatang out-of-body state. Kung ginamit ni Yang Yiyan ang kanyang magical sword skills at ang Black Lotus sword skills para makipaglaban sa kanya, alam ni Yan Zhongqing na maaaring hindi niya ito mapigilan. Hindi nakakagulat na nagulat si Yan Zhongqing. Talagang nakakatakot ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na natipon sa katawan ni Yang Yiyan sa sandaling ito. Ang bawat cultivator ay magkakaroon ng eksena ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa na idinagdag sa kanyang katawan kapag nasira niya ang kanyang paglilinang. Ito ang gantimpala ng langit sa bawat magsasaka. Ang mga may pambihirang talento ay kadalasang maaaring gumamit ng panandaliang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang pagsamahin ang kanilang paglilinang sa isang iglap, at higit pa. Anyway, sa sandali ng pambihirang tagumpay, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon ay magtitipon sa katawan ng breakthrough cultivator. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng magsasaka ay napakalakas. Sa mga mata ni Yan Zhongqing, ang bilis kung saan nakuha ni Yang Yiyo ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa pagkatapos ng pambihirang tagumpay ay ang pinaka-nakakatakot na nakita niya. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid ni Yang Yiyo ay atomized at nakikita ng hubad na mata, tulad ng isang balyena na lumulunok ng tubig. Talagang nagpang-inig kay Yan Zhongqing. Isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi pa niya naranasan noon ay lumitaw sa puso ni Yan Zhongqing. Ang Red Flame Blood Dragon na isinakripisyo niya ng dugo noon ay ang demonyong kaluluwa sa fan magic weapon. Ito ang pinakamalakas na mahiwagang kasanayan na maaaring gamitin. Naisip niya na ang pagpatay kay Yang Yiyo ay isang tiyak na bagay, ngunit sino ang nakakaalam na ang batang ito ay talagang makakalusot sa huling sandali. Ang malakas na kaluluwa ng demonyo na natatakan sa magic fan ay pinatay ni Yang Yiyan gamit ang isang espada, na naging dahilan upang si Yan Zhongqing ay dumanas ng matinding backlash. Walang paraan. Kung ito man ay ang demonyong kaluluwa ng magic na sandata o ang demonyong kaluluwa na inalagaan niya sa kanyang katawan, lahat sila ay konektado sa kanyang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo. Ang backlash na ito ay nahuli kay Yan Zhongqing na hindi nakabantay. Tumalsik ang bibig ng dugo, na hindi naman mahalaga. Ang seryosong bagay ay ang backlash ng pinsala ng kaluluwa. Siya ay malubhang nasugatan. Isa na siyang clone na may kaluluwa bilang pangunahing katawan. Makatuwirang masugatan ng husto kapag nasugatan ang kaluluwa. Ang tanging bagay na hindi niya inaasahan ay si Yang Yiyan ay makakalusot sa isang kritikal na sandali. Hindi alam ni Yang Yiyan kung ano ang iniisip ng fire clone ni Yan Zhongqing. Matapos patayin ang dugong dragon na demonyong kaluluwa ni Yan Zhongqing gamit ang isang espada, nakaramdam siya ng ginhawa. Sa pagharap sa fire clone ni Yan Zhongqing, halos lumaban siya ng husto. Hindi niya alam kung ilang beses siyang binugbog at sinuka ng dugo, at puno ng sugat ang buong katawan. Ngayon ay mabuti, sa wakas ginawa itong matandang immortal na clone na samuka ng dugo. Matapos ang pambihirang tagumpay, kasama ang malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling, at ang kanyang panloob na kakayahan ay tumatakbo ng maayos, na naging dahilan upang si Yang Yiyo ay hindi napigil ang umungol muli sa langit. Puno ng lakas ang kanyang buong katawan mula sa loob hanggang sa labas. Sa sandaling ito, alam niya na sa wakas ay kwalipikado na siyang lumaban sa malakas na tao sa spiritual realm. Ang nakaraang labanan, kung hindi lang ito ang pagkakatawang tao ni Yan Zhongqing, kung hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan, kung hindi dahil sa makapangyarihang Black Lotus Sword skill at sa bilis ng Close to the World skill, lahat ng aspetong pinagsama ay magbibigay sa kanya ng kwalipikasyon para halos hindi matalo. Kung ordinaryong tao lang, 800 beses na siyang namatay. Ngayon, napakalinaw ni Yang Yiyu tungkol sa kanyang sariling sitwasyon sa paglilinang. Sa oras na ito, sa wakas ay may kumpiyansa na siyang makipagbuno laban sa clone ni Yan Zhongqing.
Nang makita ang pagtataka sa mukha ng clone ni Yan Zhangqing, nginisya ni Yang Yian, ako na ngayon, matandang immortal. Nabugbog ako noon, this time ipapadala na kita sa langit. Natapos magsalita si Yang Yian, itinaas ang kanyang espada at ibinaba ito, dala ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na natipon mula sa lahat ng direksyon. Ito rin ang kapangyarihan ng langit at lupa na nasira niya sa kanyang paglilinang. Sa isang galaw ng Black Lotus Sword Skills, ginawa niyang dalawa ang isa at pinutol ito ng isang espada. Ang lakas ng espada ng dobleng itim na lotus sa isang espada, matapos ang kanyang paglilinang ay maabot ang napakahusay na pagiging perpekto, nalaman ni Yang Yian na ang kapangyarihang ito ay hindi 1+1 na katumbas ng dalawang pagtaas, na ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Tila hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa Black Lotus Sword noon, at naramdaman lamang niya ang kapangyarihan ng laslas niya ito gamit ang isang espada. Ang mukha ng clone ni Yan Zhangqing sa kabaligtaran ay nagbago ng husto. Naramdaman niya na si Yang Yian, na nakalusot sa kanyang cultivation, ay gumamit ng nakaraang mga kasanayan sa espada, at ang kapangyarihan ay malinaw na mas malakas kaysa sa isang beses. Sa wakas, siya ay medyo nataranta, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, nag-flash ng fan, ngunit ang kaluluwa ng demonyo sa fan magic weapon ay pinatay ni Yang Yian gamit ang isang espada, at isang malakas na apoy lamang ang kanyang inilabas sa oras na ito. Mukhang mabangis ito, ngunit alam niya na kung wala ang kaluluwa ng demonyo, hindi magiging malakas ang apoy. Mabilis na umatras ang clone ni Yan Zhangqing. Hindi nagtagal, ang espada ni Yang Yian at ang dalawang itim na mukha ay bumangga sa apoy. Boom! Sa mapurol na pagsabog, dalawang itim na lotus ang sumabog, at ang apoy ni Yan Zhangqing ay agad na nawala. Pagkatapos ay naglabas ang itim na lotus ng 24 na talulot, at pumunta sa clone ni Yan Zhangqing na parang bumabagsak na bulalakaw. Sa sandaling ito, ang mga itim na lotus petals ay mas mabilis at mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng sinadyang kontrol ng isip ni Yang Yian, napunta sila sa clone ni Yan Zhangqing. Hindi. Ang pagsabog ng mga itim na lotus petals ay naging dahilan upang si Yan Zhangqing, na mabilis na umaatres, ay hindi nakapag-react, at natagos ng makapangyarihang mga talulot. Isang buong 24 na itim na lotus petals ang nakakalat sa buong clone ni Yan Zhangqing na parang mga arrow. Sa isang sigaw ng ayaw, ang clone ni Yan Zhangqing ay sumabog ng isang putok. Sa isang iglap, naging abo. Gayunpaman, ang clone ay isang katawan na nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng kaluluwa at kakanyahan at dugo, na maaaring ituring bilang isang uri ng likas na mahiwagang kapangyarihan. Kung ang clone ay namatay, ang orihinal na katawan ay hindi mamamatay, ngunit ang pagkawala ay magiging mabigat din. Si Yan Zhangqing, na nakikipag-away kay Meng Changqing sa malayo, ay biglang samuka ng dugo matapos ang kanyang clone ay pinatay ni Yang Yiu. Sobrang putla ng mukha niya. Ang kanyang kaluluwa at dugo ay nawasak, na maaapektuhan. Si Meng Changqing ay palaging pinipigilan ni Yan Zhangqing. Nang makita si Yan Zhangqing na biglang samuka ng dugo, paano niya pakakawalan ang pagkakataon? Ang tunggalian sa pagitan ng mga master ay isang sandali. Ang tagumpay o kabiguan ay maaaring magbago sa isang iglap. Umiwas si Meng Changqing at tinamaan ng malakas ang dibdib ni Yan Zhangqing. Bang! Si Yan Zhangqing ay tinamaan mula sa langit ni Meng Changqing, at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig habang siya ay natamba. Sa sandaling ito, sinamantala ni Yang Yiu ang pagkakataon, iginalaw ang kanyang mga paa, at nawala kaagad. Alam niyang pinatay lang niya ang clone ni Yan Zhangqing. Hanggat hindi pa patay ang orihinal na katawan, mananatili pa rin ang sakuna. Siya ay nagbigay pansin sa labanan sa pagitan ni Meng Changqing at ng orihinal na katawan ni Yan Zhangqing. Nang makita niya iyon pagkatapos niyang patayin ang clone ni Yan Zhangqing, ang matandang immortal na katawan ay nagsuka ng dugo, at sinamantala ni Meng Changqing ang pagkakataon at pinatumba siya mula sa himpapawid gamit ang isang palad. Alam ni Yang Yian na dumating na ang pagkakataon. Hindi niya palalampasan ang magandang pagkakataon. Nang si Yan Zhangqing ay nasugatan at nahulog, ito ang pinakamagandang pagkakataon para makabawi. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nagsagawa ng Wind Blade ng Whirlwind Sword skill. Putulin ito ng malapitan. Puff! Sa isang mahinang pag-ungol, ang orihinal na katawan ni Yan Zhangqing ay nahati sa kalahati mula ulo hanggang paa ng espada ni Yang at agad na namatay. Sa puntong ito, ang clone at orihinal na katawan ni Yan Zhangqing sa unang bahagi ng Spiritual Division ay pinatay lahat ni Yang Yian. Siyempre, nagawa niyang patayin ang orihinal na katawan ni Yan Zhangqing bilang resulta ng isang palihim na pag-atake, at ito rin ay resulta ng backlash ng matandang immortal pagkatapos mamatay ang clone ni Yan Zhangqing, at ang resulta ng pag-agaw ni Meng Changqing ng pagkakataong hampasin siya ng palad upang madagdagan ang pinsala, kung hindi, maaaring tumagal ito ng ilang twists at turns. Sa oras na ito, bumaba si Meng Changqing at lumapag sa tabi ni Yang Yian. Nang makitang nakapasok na si Yang Yian sa Great Perfection of the Out-of-Body Realm,
nagulat siya at naisip niya, oo naman, ako, si Old Meng, ay hindi nagkamali sa kanya. Maaaring patayin ng Great Perfection ang clone ng spiritual realm, at pumatay sa orihinal na katawan ni Yan Zongqing sa isang sneak attack. Ang ganitong uri ng cross-level na lakas ng labanan ay bihira. Sa pangunawa ni Meng Changqing, ang aura ni Yang Yian ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa isang taong pumapasok at lumalabas sa spiritual realm. Sa madaling salita, mayroon ng lakas si Yang Yian na lumaban sa isang malakas na tao sa maagang yugto ng spiritual realm. Si Meng Changqing ay namangha sa kanyang puso, ngunit sinabi pa rin, congratulations sa Sect Master para sa kanyang mahusay na pag-unlad sa cultivation. Bagamat pinatay ni Yang Yiyo si Yan Zongqing at ang kanyang cultivation ay nasira mula sa huling yugto ng out-of-body realm hanggang sa Great Perfection, hindi siya masyadong masaya dahil sa mga gawain ng kanyang mga magulang. Siya ay tila walang pakialam at iminuwestre si Meng Changqing, na puno ng dugo, Kuya Meng, nagsumikap ka. Wala lang. Buti na lang lumaban ako sa Distraction Realm. At saka, ang Sect Master ang pumatay kay Yan Zongqing. Boom! Bago matapos magsalita si Meng Changqing, isang malakas na ingay ang narinig sa kalangitan. Ang dalawa sa kanila ay biglang lumingon at nakita na ang labanan sa pagitan ng dalawang master, Yang Wentian at Yan Jizhan, ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Sect Master, tulungan natin ang matandang si Wentian at patayin si Yan Jizhan. Dahil nagsimula na tayo, wala tayong maiiwanan na gulo, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Pinaikit ni Meng Changqing ang kanyang mga mata at tumingin sa langit at sinabi, Yang! Nakinig si Yiyo sa masasamang salita na ito, ngunit alam din niya na si Meng Changqing ay nagsasabi ng totoo, at tumango at sinabing, fair na, sabay nating patayin si Yan Jizhan. Kabanata 949 ang puot ni Yang Wentian. Hayaan na lamang nina Yang Yiyo at Meng Changqing na pag-usapan ang tungkol sa pagpatay kay Yan Jizhan upang maalis ang mga problema sa hinaharap, naisip na ni Yan Jizhan na umatras sa sandaling ito. Nang makita niya ang pangalawang kapatid na si Yan Zongqing na pinatay ni Yang Yiyo, gusto niyang durugan si Yang Yiyo para maging abo, ngunit kaharap niya si Yang Wentian, nakapantay niya. Siya ay ginulo ni Yang Yiyo. Pareho silang nasa tuktok ng maagang yugto ng Distraction Realm, at ang kanilang lakas ay pantay-pantay, ngunit may isang bagay, si Yang Wentian ay isang master ng formations, na kilala bilang Formation Demon. Lagi siyang gagamit ng isa o dalawang formation spell para magalit ng husto si Yan Jizhan. Bagamat hindi siya natalo, tinalian din siya ni Yang Wentian. Kailangan niyang laging mag-ingat sa mga formation spell sa mga kamay ni Yang Wentian, at siya ay magdaranas ng pagkawala kung hindi siya mag-iingat. Matapos ang orihinal na galit ng pagpatay sa pangalawang kapatid na si Yan Zongqing, mabilis na kumalma si Yan Jizhan. Bigla niyang naisip na dahil kayang patayin ni Yang Yiyo ang pangalawang kapatid na si Yan Jizhan, nangangahulugan ito na mayroon siyang mga kwalifikasyon upang labanan ang kaharian ng mga espiritu. Kung nandyan si Meng Changqing, isang formation fairy na kasing tanyag ni Yang Wentian, tatlong cultivator na may lakas ng spirit realm, kinubkob si Yan Jizhan mag-isa. Nang iniisip ito, si Yan Jizhan ay nanginginig at gustong umatras. Walang alinlangan na kung magkasunod na kinubkob ni na Meng Changqing at Yang Yiyo, dalawang formation masters at isang kakaibang bata, sa kamay ng 3 taong ito, bukod pa sa paghihiganti, ipapaliwanag din ang kanyang buhay. Nang gustong umatras ni Yan Jizhan, tumalo na sina Yang Yiyo at Meng Changqing at sumugod. Nagulat ito sa puso ni Yan Jizhan, at sunod-sunod na inihampas niya ang dalawang espada kay Yang Wentian, na ikinagulat ni Yang Wentian, at pagkatapos ay mabilis na tumakas si Yan Jizhan nang hindi nag-iisip. Gayunpaman, dumating sina Meng Changqing at Yang Yiyo sa isang iglap, paanong hindi nila makikita na tatakas si Yan Jizhan. Sa oras na ito, si Yang Wentian, na natauhan, ay sumigaw kay Meng Changqing, matandang Meng, huwag mo siyang hayaang makatakas. Sa simula ng labanan, alam ni Yang Wentian na maghihiwalay na ang pamilya Yang at ang pamilya Yan. Kung si Yan Jizhan ay nakatakas ngayon, ito ay isang sakuna para sa pamilya Yang. May isip na kung si Yan Jizhan, na nasa tuktok ng maagang yugto ng spiritual realm, ay nakatakas ngayon, magtatago siya sa dilim at gagantay sa mga anak ng pamilyang Yang, at imposibleng pigilan ito sa oras na iyon. Yang. Si Gao Zhong ang kanyang apprentice, at pinili niyang tumayo sa gilid ng kanyang apprentice. Alam din niya ang kahihinatnan, kaya hindi niya dapat pabayaan ang dalawang kapatid ng pamilya Yan sa loob ng ilang araw. Si Yan Zongqing ay pinatay ni Meng Changqing at Yang Yiyo, at ngayon ay isa na lang Yan Jizhan ang natitira, kaya hindi siya nag-aalala sa kanilang tatlo. Ngayon, wala sa dalawang kapatid ni Yan Jizhan sa spiritual realm ang makakatakas. Hindi ito dahil malupit si Yang Wentian, ngunit dahil responsable siya sa pamilya at nakal-inang ng daan-daan o libu-libong taon ng karanasan sa kaligtasan. Inaasahan ko ito, ipaubaya sa akin, naunawaan din ni Meng Changqing ang mga kahihinatnan kung si Yan Jizhan ay tumakas, at sinagot si Yang Wentian.
Pagkatapos ay lumitaw ang isang anteng-anteng na balat ng hayop sa kanyang kamay, at isang subaw ng dugo ang nagwisik sa anteng-anteng. Sa mga mata ni Yang Yian, biglang inihagis ni Meng Changqing ang anteng-anteng sa kanyang kamay patungo kay Yan Jishan, na nakatakas ng 100 metro ang layo, at sumigaw, "Tiyang ang barrier array, seal the world, rise." Nang bumagsak ang mga salita, sumambulat ang anteng-anteng ni Meng Changqing na may nakakasilaw na liwanag, at pagkatapos ay mabilis na kumalat ang parang gatas na puting liwanag. Kahit papaano, mabilis si Yan Jishan, tila hindi siya maaaring maging mas mabilis kaysa sa liwanag na lumabas sa anteng-anteng ni Meng Changqing. Sa isang putok, para itong pagsikat ng araw. Ang liwanag ng anteng-anteng ay sumikat ng 1,000 metro sa isang iglap. Ang 1,000 metrong radius na nakasentro sa anteng-anteng ni Meng Changqing ay naging mundong natatakpan ng puting liwanag. Bang! Si Yan Jishan, na lumilipad sa di kalayuan, ay napabalikwas ng puting liwanag na parang nabangga siya sa pader. Ngunit ang talisman barrier ni Meng Changqing ang nagpahinto sa kanya. Si Yang Yian ay hindi nagulat na si Meng Changqing ay maaaring ihagis ang barrier talisman, pagkatapos ng lahat, siya ay si Meng Changqing, na kilala bilang ang Formation Fairy. Sa isang kisap mata, lumitaw sina Meng Changqing at Yang Wentian 10 metro ang layo mula kay Yan Jishan, isa sa kaliwa at isa sa kanan. At si Yang Yiyo ay eksaktong 20 metro sa harap ni Yan Jishan. Pinalibutan nilang tatlo si Yan Jishan sa hugis ng isang produkto. Tumingin si Yan Jishan kay Yang Wentian na may malungkot na mukha at sinabing, "Yang Wentian, wala ka talagang pakialam sa dating pagkakaibigan. Gusto mo ba akong patayin?" Alam na hinarangan siya ng harang at hindi makatakas, kinausap ni Yan Jishan si Yang Wentian sa madilim na boses. Tumingin si Yang Wentian kay Yan Jishan at sinabing, "Bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap ngayon? Sooner or later, magkakaroon ng ganoong araw ang aming dalawang pamilya. Yan Jishan, dapat kang magpakamatay." Hahaha. Tawa ng tawa si Yan Jishan. Pagkatapos ay malungkot siyang nagmura, "Yang Wentian, pinatay mo ako ngayon, hindi ka ba natatakot sa pagtatanong ng matandang babae? Nakalimutan mo na ba na ang matandang babae ay mula sa aking pamilyang Yan? Ang pamilyang Yan at ang pamilyang Yang ay ikinasal at magkasamang nabubuhay at namamatay. Kung mamamatay ako ngayon at masira ang pamilya Yan, hindi na makakatuloy ang pamilya Yang mo sa pugad ng bandido." Enough, biglang sumigaw si Yang Wentian, naputol ang mga salita ni Yan Jishan, at pagkatapos ay sinabing may galit na galit, "Marunong ka na Yan Jishan kung paano makipagkaibigan sa akin ngayon. Anong kalokohan ang ginawa mo kanina? Paano ang matandang babae? Siya ay miyembro ng pamilyang Yan, ngunit nagpakasal siya sa aking pamilyang Yang. Siya ay isang miyembro ng pamilya Yang sa buhay at isang multo ng pamilya Yang sa kamatayan. At, ikaw Yan Jishan ay may lakas ng loob na magsalita tungkol sa kasal. Paano namatay ang kapatid ko? Sa tingin mo hindi ko alam. Ito ay dahil sa sampay na kasal na ang aking kapatid na babae ay binugbog hanggang sa mamatay mo Yan Jishan matapos ikasal sa iyong pamilya Yan. Pagkatapos, ikinalat pa niya ang Dayang family na naligaw ng landas sa kanilang cultivation. Haha, Yan Jishan. Matagal na kitang gustong patayin. Nais kong sirain si Yan Jia sa loob ng libu-libong taon. Kung masira si Yan Jia, wala nang kasal sa pagitan namin ng pamilya Yang sa hinaharap. Ikaw, Yan Jishan, dapat mamatay ng 10,000 beses sa pagpatay sa kapatid ko. Sa sandaling ito, si Yang Wentian ay nasa sakit. Hindi siya ipinanganak sa direktang linya ng pamilyang Yang, ngunit sa gilid na sangay. Libu-libong taon na ang nakalilipas, siya ay isang maliit na magsasaka lamang sa isang nag-iisang kapatid na babae na napangasawa kay Yan Jishan, isang direktang inapo ng pamilyang Yan, ng pamilya noong panahong iyon upang mapanatili ang tradisyon ng kasal sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang kapatid ni Yang Wentian ay hindi nagkaimik mula pa noong siya ay bata pa. Pagkatapos magpakasal sa pamilya Yan, hindi siya nagkaimik at nauutol sa isang piging. Matapos tawanan ng mga bisita, inisip ni Yan Jishan na nawala na siya ng mukha bilang panganay na anak ng pamilya Yan. Sa oras na iyon, sinabi niya ang isang bagay na nagdala ng kahihiyan sa pamilya Yan at binugbog ang kapatid ni Yang Wentian hanggang sa mamatay. Matapos malaman ang kwento sa loob, pumunta si Yang Wentian sa mga matatanda ng pamilya para humingi ng hustisya. Gayunpaman, isa lamang sila sa maraming sangay ng pamilya Yang. Hindi sila ang direktang angkan at mas pipi at walang sinasabi. Bukod dito, hindi tatanungin ng pamilya si Yan Jishan, ang panganay na anak ng pamilyang Yan, para sa isang hamak na babaeng pamilyang Yang. Higit pa rito, alam ni Yang Wentian na wala siyang lakas sa oras na iyon at hindi siya makapasok sa itaas na antas ng pamilya Yang. Siya ay hindi gaanong mahalaga at ang kanyang mga salita ay hindi sineseryoso. Para sa pamilya Yang at sa matataas na antas ng pamilya Yan, ito ay pagkamatay lamang ng isang hindi gaanong mahalagang tao, ngunit para kay Yang Wentian,
ito ay ang kanyang kapatid na babae na umaasa sa kanya mula pagkabata. Pagkatapos noon, iniwan ni Yang Wentian ang pamilya Yang para maglakbay at pumasok sa kailaliman ng disyerto. Kung nagkataon, nakuha niya ang mana ng Porma Sayon. Nanumpa siya na balang araw ay tatapusin niya ang bastos na kasal, papatayin si Yan Jishan at sisirain pa ang pamilya Yan, at bibigyan ng kapayapaan ang mga anak ng pamilya Yang sa hinaharap. Pagkatapos noon, napakaganda ng Porma Sayon ni Yang Wentian, pumailan lang sa langit. Pagkatapos niyang magkaroon ng lakas, may karapatan siyang magsalita sa pamilya Yang, at pinatay niya ang ilang matatandang lalaki sa pamilya Yang. Nagsanay siya sa loob ng 1,000 taon at nabuhay ng 1,000 taon. Ngayon, siya ay naging isang figure sa antas ng ninuno ng pamilya Yang. Ilang taon na niyang iniisip na mag-higanti, ngunit wala siyang nagawa dahil sa mukha ng matandang babae. Dahil ginawan siya ng pabor ng matandang babae ng pamilya Yang, naisipan niyang hintayin na mamatay ang matandang babae bago kumilos, ngunit tumagal ng daan-daang taon ang paghihintay. Nagkataon lang ang araw na ito. Una, para sa kanyang apprentice na si Yang Gaojong, at pangalawa, sumiklab ang kanyang pagkamuhi kay Yan Jishan at sa pamilya Yan. Kung hindi niya papatayin si Yan Jishan, si Yang Wentian ay makulong ng kanyang panloob na demonyo magpakailanman, kaya kahit na ang matandang babae ay tumayo sa harap niya ngayon, papatayin niya siya ng walang pag-aalinlangan, at hindi niya hahayaang makatakas si Yan Jishan at mag-iwan ng sakuna para sa pamilya Yang. Matapos isipin ito, namumula ang mga mata ni Yang Wentian, at tumingin siya kay Yan Jishan na may layuning pumatay at sinabing, Yan Jishan, baka nakalimutan mo na minsan mong inutusan ng isang babaeng may bibig na bugbugin hanggang mamatay dahil nawala ang iyong mukha. Ngayon sinasabi ko sa iyo na ang babaeng may bibig ay kapatid ko, si Yang Wentian. Dapat kang mamatay ngayon. Patayin. Ang huli. Ang salitang, patayin, ay sumigaw sa nakakabinging boses. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang kanyang amo na si Yang Wentian ay halos mabaliw. Hindi niya inaasahan na ang kanyang amo ay may kapatid na babae na namatay sa kamay ni Yan Jishan. Hindi. Nagtataka siya na tinulungan siyang patayin ang pamilya Yan ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang ama na si Yang Gaojong ay apprentice niya sa isang banda, at pinatay ni Yan Jishan ang kanyang kapatid na babae sa kabilang banda. Sa isang buntong hininga, inikot ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at naghanda na sumali sa labanan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yang Yiyo ay gumalaw si Yan Jishan at sumugod sa kanya. Fuck, matandang lalaki, sa tingin mo ba ako ay isang malambot na persimmon? Nginitian ni Yang Yiyo si Yan Jishan na sumugod sa kanya, at hindi umatras para mag-react. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan. Kung magagawa niya ang Black Lotus Sword Art pagkatapos maabot ang Great Perfection of the Out-of-Body Realm, magkakaroon ba siya ng lakas upang labanan ang mga master sa maagang yugto ng Spiritual Severing Realm? Black Lotus Sword Art, isang sword at isang Black Lotus, ang isa ay naging dalawa, hiwa. Ginamit ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang lakas upang pumutol ng espada, at dalawang itim na lotus ay nagtipon sa Dragon Slaying Sword at lumipad patungo kay Yan Jishan. Kabanata 950, ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili sa espiritual na kaharian. Sa mga mata ni Jishan, si Yang Yiyan talaga ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Kung gusto niyang makahanap ng isang pambihirang tagumpay, kailangan niyang magsimula kay Yang Yiyan. At hindi niya naalala ang sinabi ni Yang Wentian. Napakaraming babae ang napatay niya noong bata pa siya. Paano niya naaalala ang mga walang kabuluhang bagay na ito pagkatapos ng daan-daang taon? Ngunit nang makita ang pananabik ni Yang Wentian, alam ni Yan Jishan na maaaring nakapatay talaga siya ng isang babae gamit ang bibig, ngunit ano ang problema? Ang kasal sa pagitan ng pamilya Yan at Yang para sa mga henerasyon ay hindi isang bihirang bagay. Para sa mga magsasaka, ang pagiging walang awa at walang pag-aalala ay maaaring ituloy ang mahusay na paraan ng may interes. Halatang may sakit si Yang Wentian. Kahit na pinatay niya ang kapatid mo, ano ang magagawa niya? Matapos ang napakaraming taon, si Yan Jishan mismo ay nakalimutan na ito. Ngunit nang makita ang nakakabaliw na tingin ni Yang Wentian, hindi nang ahas si Yan Jishan na makipaglaban sa baliw. Sa kabilang banda, naroon si Meng Changqing, na kilala bilang Formation Fairy. Ngayon pa lang, maaaring harangan ng isang anteng-anteng ang espasyo ng 1,000 metro. Ang weird ng taong ito. Ang isang sulyap kay Yang Yiyan ay isang malambot na persimmon. Nakita ni Yan Jishan ang dalawang itim na lotus na lumitaw ng iwagayway ni Yang Yiyo ang kanyang espada. Nung una, hindi niya sineryoso, pero nang makalapit siya, nagbago ang mukha niya. Naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng espada mula sa dalawang itim na lotus. Sa sandaling ito, alam ni Yan Jishan na ito ay isang mahiwagang kasanayan sa espada, at hindi na niya ito pinanggahasang maliitin pa. Itinaas niya ang kanyang kamay at winalis ang espada. Ang tibak ng paglipol, basagin mo ito para sa akin. Lumabas ang espada ni Yan Jishan, at madilim ang mundo.
Ang ilaw sa mahabang espada ni Yan Jishan ay biglang tumaas at pagkatapos ay lumabo. Gamit ang malakas na sword energy, tumangay siya patungo sa dalawang Black Lotus sword energy ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, si Yan Jishan ay halos 2 metro lamang ang layo mula sa dalawang enerhiya ng Black Lotus sword. Napangiti si Yang Yiyo nang makita niya ang eksenang ito. Naisip niya na kung nakita ni Yan Jishan ang labanan sa pagitan nila ni Yan Zongqing, hindi siya lalapit ng ganoon kalapit. Hindi kailanman mangangarap si Yan Jishan na ang itim na lotus ni Yang Yiyo ay magiging 20 itim na lotus petals pagkatapos ng pagsabog, na binago ng enerhiya ng Black Lotus Sword. Bilang karagdagan, ngayong naabot na ni Yang Yiyan ang great perfection of the out-of-body realm, ang kapangyarihan ng Black Lotus petals ay mas malaki pa kaysa dati. Ipapainom nito si Yan Jishan ng isang palayok. Bang-bang! Nang si Yan Jishan ay tumawid sa dalawang itim na lotus na may espada, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit sa susunod na sandali. Noon lang niya napagtanto na pagkatapos marahas na bumukas ang itim na lotus, ito ay naging mga talulot na biglang bumaril. Umuungol. Namumula ang mga mata ni Yan Jishan, at nagpakawala siya ng hindi makatao na sigaw. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya, at ang ibabaw ng kanyang katawan ay kumikislap ng berdeng ilaw. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiyan, isang set ng berdeng baluti ang lumitaw sa katawan ni Yan Jishan, at lihim niyang sinabi sa kanyang puso na ito ay isang awa. Malinaw, ang pambobomba ng mga itim na lotus petals ay nablock lahat ng berdeng baluti sa katawan ni Yan Jishan, kung hindi, kahit na hindi nito napatay si Yan Jishan, kalahati ng kanyang buhay ang kinuha nito. Ngunit gayunpaman, 24 na itim na lotus petals ay tumama at bumaril pa rin sa armor ni Yan Jishan. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw ang isang serye ng mapurol na tunog, at ang lahat ng itim na lotus petals ay sumabog sa baluti ni Yan Jishan, na naging dahilan upang lumipad paatras si Yan Jishan. Puff, siya. Tumalsik ng subo ng dugo habang lumilipad pabalik. Gayunpaman, sa sandaling ito ay ngumiti si Yang Yiyo, dahil ang kanyang amo na si Yang Wentian at Meng Changqing ay lumitaw sa kaliwa at kanan ni Yan Jishan. Ang walang kamatayang si Yan Jishan ay tinamaan ng kamay ni Yang Wentian at isang spell ang ibinato sa kanya. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Meng Changqing, at itinaas din niya ang mahabang espada, handang umatake gamit ang isang espada. Mahigpit na sumunod si Yang Yiyo, at ang Dragon Slaying Sword ay kumikislap ng pilak. Sa pagkakataong ito, mahigpit na pinalibutan ng tatlo si Yan Jishan. Nalaman ni Yan Jishan, na orihinal na lumilipad pabalik, na wala na siyang paraan para umatras. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding sama ng loob, at pagkatapos ay napalitan siya ng isang baliw na katawan. Natawa siya at sinabing, buong buhay ko sa mundo, pero hindi ko akalain na maloloko ko kayong tatlong daga ngayon. Pero gusto mo akong patayin panaginip. Sinabi ni Yan Jishan ang huling dalawang salitang, pangarap, ng may determinasyon at pagmamataas. Alam niyang hindi siya makakatakas ngayon, kaya gumawa siya ng isang nakakabaliw na hakbang. Sa pagharap sa pag-atake ni Yang Yiyo at ng dalawa pa, bigla siyang tumawa. Sa oras na ito, biglang umungal si Meng Changqing, umalis ka kaagad, masisira niya ang sarili niya. Nag-iba ang boses ni Meng Changqing habang nagsasalita. Ang isang pagsira sa sarili sa kaharian ng mga espiritu ay nag-isip na alam ng lahat kung ano ito. Parehong nalaman ni Yang Yiyo at Yang Wentian, at ang kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit. Sa oras na ito, 3 metro na ang layo nilang tatlo kay Yan Jishan. Kapag nasira ang sarili ni Yan Jishan, hindi banggitin ang 3 metro, kahit 30 metro o mas malayo pa ay maaapektuhan. Boom! Halos walang palatandaan o reaksyon. Ang katawan ni Yan Jishan ay parang isang pagsabog ng bombang nuclear, at lumitaw ang isang nakakasakal na hininga. Yang Yiyo. Nanlabo ang mata ni. At naramdaman niyang may tumama sa kanya ng malakas sa dibdib, at saka siya lumipad pabalik. Sa isang iglap, nakita niyang si Meng Changqing ang nakabangga sa kanya, at napagtanto din niyang si Meng Changqing ang nagligtas sa kanya. Matandang Meng, ang mga mata ni Yang Yiyo ay basa sa sandaling ito. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya na sina Meng Changqing at Yang Wentian ay tila may nakakasilaw na liwanag sa kanilang mga katawan. Habang lumilipad pabalik, nakita niya sina Meng Changqing at Yang Wentian na nakalubog sa alikabok na dulot ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan. Nang lumipad siya ng 100 metro, kumalat ang alon ng hangin at naapektuhan pa rin siya. Puff! Pagkatapos ng pagluwa ng isang subo ng dugo, naramdaman ni Yang Yiyan na ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali, na lumilipad pabalik. Pagkatapos ng isang mapurol. Boom! Ang katawan ni Yang Yiyan ay natamaan sa buhangin, at ang kanyang mga mata ay nagdilim at siya ay nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal, dahan-daang nagising si Yang Yiyan. Pakiramdam niya ay nabali ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Matapos magkamalay, naalala niya ang eksena ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan noon.
Si Meng Changqing ang tumayo sa kanyang harapan at hinampos siya ng palad, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas mula sa gilid ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan. Sa huli, bagamat naapektuhan pa rin siya ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan sa layong 100 metro, hindi siya nasa panganib ng buhay. Bumagsak ang kanyang katawan sa buhangin at nawalan ng malay. Matapos isipin ito, nabalisa si Yang Yian at nagmamadaling pinaandar ang mga kasanayan. Buti na lang at ilang buto lang ang nabali niya at buo ang dantian niya. Matapos maoperahan ang Chen Kun Creation Skill, mabilis na naayos ang pinsala. Sa susunod na sandali, lumabas siya sa buhangin. Matandang Meng, guro. Pagkalabas ni Yang Yian sa buhangin, tumakbo siya sa daan-daang lugar kung saan sumabog ang sarili ni Yan Jishan. Bago siya nawalan ng malay, nakita niya sina Meng Changqing at Master Yang Wentia na lubusang nakalubog sa alikabok na dala ng lakas ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan. Sa sandaling ito, pagtingala, walang buhangin at alikabok, at ang mga katawan ng pamilya Yan ay nakakalat sa di kalayuan. At sa lugar kung saan sumabog si Yan Jishan, lumitaw ang 100 metrong haba ng hukay. Napabuntong hininga si Yang Yiyo. Bumibilis din ang tibok ng puso niya. Nakatingin lamang sa malaking hukay pagkatapos ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan, may isip na ng isang tao ang kapangyarihan ng isang malakas na tao sa pagsabog sa sarili ng spiritual realm. Ngayon ay maaari na lamang niyang ipagdasal na buhay pa sina Meng Changqing at Yang Wentian. Ngunit, sa pagtingin sa pinangyarihan ng pagsabog sa sarili, namula ang mga mata ni Yang Yiyo. Siya, hakbang-hakbang na lumakad patungo sa malaking hukay, sumisigaw, "Matandang Meng, guro." Bilang tugon sa kanya, maliban sa pagsipol ng hangin at buhangin paminsan-minsan, walang tugon mula kay Meng Changqing at Master. Nang tumakbo si Yang Yiyo sa gilid ng malaking hukay, wala siyang nakitang bakas ng dalawa, at wala siyang nakitang katawan. Mayroon lamang isang malaking hukay na halos 3 metro ang lalim at halos 100 metro ang lapad. Sa sandaling ito, lumubog ang puso ni Yang Yiyo. Pero isipin mo, hindi dapat. Bagamat ang pagsabog sa sarili ni Yan Jishan ay napakalakas sa larangan ng distraction, sa kabilang banda, sina Meng Changqing at Yang Wentian ay tunay ding mga distraction realms, at sa huling sandali, malinaw na nakita ni Yang Yiyo na silang dalawa ay nagkaroon ng pagsabog ng liwanag sa kanilang buong katawan, na nangangahulugan na silang dalawa ay kumuha ng mga panlaban, at hindi sila dapat makakita ng katawan. Bukod dito, ang dalawang ito ay Masters of Formations, ang isa ay tinatawag na Formation Fairy, at ang isa naman ay tinatawag na Formation Demon. Ang paraan ng mga porma sayon ay mahusay na nilalaro sa Shunhai Realm. Mga tao, hindi sila dapat gumawa ng isang pagtatanggol, at ang kanilang mga katawan ay mawawasak at madudurog sa pamamagitan ng pagsabog sa sarili ni Yan Jishan. Sa pag-iisip nito, hindi naniwala si Yang Yiyo. Maging ang mga bangkay ng dalawa ay hindi na matagpuan. Kung ganito talaga, walang kabuluhan ang tawag sa kanilang mga pangalan ng porma sayon na mga diwata at demonyo. Kaagad, ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang espiritual na kamalayan upang maghanap sa bawat pulgada. Matapos kumalat ang malakas na espiritual na kamalayan, ang sumunod na segundo ay biglang idinilat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, masaya ang kanyang mukha, at tumalon siya sa isang sulok ng hukay. Dahil natagpuan niya ang dalawang hininga ng buhay sa ilalim ng buhangin dito. Hinaway-kaway niya ang kanyang kamay sa buhangin, at biglang nang ilayo ang makapal na buhangin na 1 metro ay may lumitaw na 2 dagwang bangkay. Sila ay sina Meng Changqing at Yang Wentian. Gayunpaman, sa sandaling ito, pareho silang mukhang miserable. Si Meng Changqing ay may bali sa kanang braso, at Yang Wentian ay may bali sa kaliwang braso, at sila ay natatakpan ng mga sugat. Ngunit nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo ay pareho silang buhay. Hanggat nabubuhay silang dalawa, maaari niyang gamitin ang tubig ng buhay upang ayusin ang kanilang mga sugat, at maaari ding buuin ang mga belang braso, ngunit aabutin ito ng ilang paikot-ikot. Taglay ang isang ideya sa kanyang isip, pumunta siya upang tingnan ang tubig ng buhay sa espasyo ng palayok ng Chen Kun, at nakita ang 6 na patak ng tubig ng buhay na lumitaw sa bato ng buhay, na nangangahulugan na siya ay nakoma sa loob ng 6 na araw. Sa huling pagkakataon, lahat ng 9 na patak ng tubig ng buhay ay ginamit sa kanyang ama. Ang kasalukuyang 6 na patak ay sapat na upang iligtas ang buhay ni Meng Changqing at Yang Wentian. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.